Isang third-rate na abogado ang biglang nasangkot sa isang balangkas ng madidilim na mga sabwatan matapos siyang di sinasadyang madawit sa isang nakakagimbal na kaso. Nang ang pagkakakilanlan ng isang misteryosong crime boss na may bansag na big mouth ay ikinabit sa kanya, agad na bumaligtad ang kanyang buhay. Mula sa isang mahina, napilitan siyang gamitin ang sarili niyang talino at tapang upang mabuhay sa kulungang ito. Ngunit sa pagitan ng hangganan ng totoo at huwad, mabuti at masama, sino ba talaga ang nakatayo sa likod at nagkokontrol ng laro? Sa mismong kulungan, ang kaawa-awang bilanggo ay nagtatago ng plano na magpakamatay sa kamay ng iba. Nakalululan niyang kinuha ang kutsara ng kanin, isinausaw sa katabing tray ng sabaw, at pagkatapos ay matapang na humakbang patungo sa boss ng selda. Nagmakaawa siyang mamatay na at agad ibinuhos ang tray ng kanin sa ulo ng boss. Tumawa ng malakas ang boss dahil sa buong karera niya bilang pinuno ay hindi pa siya nakakita ng biktimang kusang sumugod sa bunganga ng tigre. Matagal siyang naghintay ngunit hindi pa rin ito gumanti kaya ibinuhos ng binata ang buong tray ng kanin sa ulo ng boss at sumigaw ng malakas, hinihinging mamatay na siya. Hindi siya nag-atubili, agad siyang nagpakawala ng suntok sa sentido at pinatumba ang boss. Sa unang pagkakataon niyang naghanap ng daan patungo sa kabilang buhay, nakagawa pa siya ng record sa pagpapatulog sa boss. Sa pagnanais na makita si kamatayan, binago niya ang target sa isang bilanggo na may red card. Nilapitan niya ang bilanggo na naghihintay ng parusang kamatayan at nagbitaw ng sunod-sunod na mura at nagbonus pa ng ilang mapanuksong tulak sa balikat. Agad namang uminit ang ulo ng may red card at kinuha ang matalim na patalim. Nakita ang mainit na gamit, hinawakan ng binata ang braso ng lalaki at itinutok sa sarili niyang liig. Makaawang kumilos na ito. Ngunit sa sandali ng pagpapasya, ang bilanggo na may parusang kamatayan ay biglang natigilan at hindi makakilos. Bigay todo na ang pagkakataon, hindi pa rin niya alam kung paano kainin, talagang duwag, mabilis na nasigawan. Ang bilanggo na may parusang kamatayan ay walang nagawa kundi umupo sa lupa at umiyak na parang batang nawalan ng ina, kaya ang pangalawang pagtatangkang magpakamatay ay nabigo rin. Nabigo ng paulit-ulit ngunit dahil dito, kumalat ang kanyang reputasyon sa buong bilangguan. Pagdating ng oras ng pamamahagi ng pagkain, kusang nagdagdag ng rasyon ang gwardiya, baka sakaling maging sanhi pa ng gulo ang bayani kapag nagkulang sa kalori. Sa oras ng pagkain, nagkwentuhan ang mga kasamahan niyang bilanggo na may nagtangkang tumakas kagabi at binaril agad kaya nakita na rin ang kanilang mga ninuno. Pagkarinig ng salitang baril, lumiwanag ang kanyang mga mata na parang headlight at agad siyang nakaisip ng level 3 na bersyon ng pagpapakamatay. Mariin niyang itinulak ang pinto ng selda, may dalang troso na kasing laki ng tubo ng imburnal at tumakbo sa training ground, ipinaghahagis ito sa itaas habang sumisigaw sa mga gwardiya na magpaputok. Sa isang iglap, pinalibutan siya ng buong security team, nakahanda ang kanilang mga daliri sa gatilyo. Ngunit sa control room, nakita ng punong gwardiya sa kamera ang mukha niya at agad na sumigaw. Ibaba ang mga baril, walang sinuman ang pwedeng humawak sa kanya, kaya ang pagtatangkang magpakamatay ay hindi na naman natuloy. Noong nakaraang linggo lang, si Park Chang-ho ay isang freighted na abogado sa legal na komunidad ng Seoul. Puno ng sapot ang opisina, hindi tumutunog ang telepono, habang ang mga utang na may malaking tubo ay umaalinggaw na parang fire alarm. Isang araw, bigla siyang inimbitahan mismo ni Mayor Choi Do-ha. Inalok niya itong hawakan ang isang kaso na yumanig sa balitaan ng Korea dahil may kinalaman ito sa tatlong efek. Nakakita ang pulisya ng isang bangkay sa loob ng trunk ng kanilang sasakyan, ngunit itinatanggi ng tatlo, kaya sila ay pansamantalang ikinulong. Sabi ni Mayor Choi Do-ha, huwag kang mag-alala tungkol sa panalo o talo. Nabili na ang korte, kailangan mo lang umarte ayon sa script. Bilang Park Chang-ho, aakyat siya sa listahan ng mga sikat na abogado. Nang maamoy ang kasikatan at kayamanan at ang pangako na mabubura ang lahat ng utang, agad na pumirma ng kontrata si Park Chang-ho. Mas maganda pa sa isang luxury resort ang mga pasilidad sa loob ng bilangguan at ang punong gwardiya pa ang nagiging room service attendant. Pagdating niya sa kulungan, suot ang lumang suit, ipinakilala niya ang sarili bilang managing lawyer. Naglabas ng lahat ng uri ng panunuya ang tatlong taikoon sa selda at binigyan siya ng makapal na stack ng mga handa ng dokumento. Bago umalis, lihim na naglagay si Park Chang-ho ng isang maliit na listening device sa basurahan. Tama nga, narinig niya na mayroong dashcam na hawak ng isang misteryosong babae. Agad na sinundan ni Park Chang-ho ang bakas at kinuha ang dashcam mula sa babae. Nang buksan niya ang device, bukod sa tatlong may-ari ng sasakyan, may isa pang makapangyarihang tao ang nakunan sa frame at ito ay ang kanilang boss, si Gong Jae-hoon. Kinaumagahan, nakipagkita si Park Chang-ho sa chaebol na si Gong Jae-hoon at ipinahayag na bibilhin mo ang video na ito. O kaya say bukas, tatawagin ka ng malaking pahayagan na puppet master ng pagpatay. Ngumiti ng mapakla ang kausap at sinabing, alam mo ba kung sino ang kinakausap mo? Kung hindi, tingnan natin kung sino ang unang magkakaroon ng trauma. Habang nakasakay sa sasakyan pabalik, biglang naramdaman ni Park Chang-ho na umikot ang mundo at bumangga ang sasakyan niya sa poste ng ilaw. Nagising siya sa ospital, sinalubong ng ilang pulis nang magpositibo siya sa gum test at pagkatapos ay inaresto. Pagdating niya sa kulungan, itinapon siya ng gwardiya sa basement kung saan naghihintay ang dalawang malamig ang mukha na chaebol. Napakasimple ng intensyon,
ngayon, gusto nilang tapusin ang buhay niya gamit ang nakabiting lubid. Itinulak ng isang tauhan ang upuan kaya nakabitin siya, habang ang iba naman ay nakatayo sa paligid at nag-aanalisa kung ilang minuto bago siya malagas. Sa mismong sandali na nangingitim siya, aksidenteng nakita ni Gong Jae-hoon ang impormasyon. Si Park Chang-ho pala ang super swindler na si Big Mouth dahil nakita ng pulisya ang imbakan ng ginto at bundok ng bubblegum kasama ng trilyong-trilyong won sa kanyang bahay. Parang kidlat na tumama, agad na tumawag si Gong Jae-hoon at humingi ng update na saan na siya. Kalmadong sumagot ang gwardiya na inaasikaso na ng kanyang mga tauhan, pero sumigaw si Gong Jae-hoon, itigil. Si Park Chang-ho ay si Big Mouth. Iligtas ang buhay niya sa lahat ng paraan. Kung gusto mong bawiin ang pera, matuto kang sumunod, gunggong. Si Park Chang-ho ay parang nasa pagitan ng langit at lupa, at wala pang isang minuto ay dumating na ang gwardiya, kasama ang buong medical team. Dahil sa sambatempo na si Is, kasama ang oxygen tank sa huling sandali, matagumpay siyang nahatak pabalik mula sa tarangkahan ng impyerno. Pagkagising, hindi pa siya nakakahinga ng maayos ay kailangan na niyang tikman ang identity check feast na inihanda ng punong gwardiya. Kabilang dito ang Alaskan lobster, 8-tentacle octopus, saltwater crocodile, lahat ng mamahaling pagkain na hindi man lang matitikman ng ordinaryong tao. Napakalinaw ng kanyang intensyon, ang isang Big Mouth ay tiyak na gourmet, kaya kung kumain siya ng masarap, siya na ang god of swindlers. Si Park Chang-ho, nagutom pa rin dahil muntik na siyang mamatay, ay tapat na sumagot, hindi ako si Big Mouth. Pagkatapos marinig iyon, agad siyang sinampal ng gwardiya at ibinalik sa selda. Buong gabing hindi makatulog si Park Chang-ho, hindi niya maintindihan kung anong himala ang naganap at bigla siyang naging master swindler sa police file. Kinaumagahan, humingi siya ng tulong sa kaibigan niyang abogado upang gumawa agad ng kasunduan sa diborsyo. Hindi nararapat na mahila ang asawa niya sa bundok ng utang, at lalo nang hindi siya dapat maging asawa ni Big Mouth. Mula ngayon, kung patuloy siyang haharap sa kaso, baka abutin pa siya ng pagtanda, kaya mas mabuti pang magbitiw na lang siya para patunayan ang kawalang sala. Ginawa niya ang sinabi at gumawa siya ng lahat ng paraan, ngunit ang resulta ay hindi inaasahan. Sa halip na mamatay, lalo siyang sumikat. Ang gwardiya at mga bilanggo ay binabanggit ang pangalan niya nang may paggalang at takot sa kanilang mga mata. Ang rasyon naman niya araw-araw ay otomatikong dinadagdagan ng topping baka sakaling makaisip pa siya ng panibagong mapanganib na gimmick. Sa ayaw at sa gusto, naging living legend siya at mystery man na si Big Mouth na pinagtatakhan at iniiwasan ng lahat sa loob ng rehas. Sa isang group sunbathing session, isang misteryosong bilanggo ang biglang naglabas ng kasing haba ng ruler na balaraw at mabilis na sumugod kay Park Chang-ho. Sa tamang oras, natukoy ng punong gwardiya at pinindot ang alarm buton, ngunit lalo pang naengganyo ang umaatake sa tunog kaya mas lalo siyang bumilis. Swerte ni Park Chang-ho, mas matalas pa sa kutsilyo ang kanyang reflex kaya nakaiwas siya sa unang saksak, ngunit tinamaan pa rin ang serye ng suntok at sipa sa gitna ng magulong hiyawan. Ang kanyang mga followers na sumugod para tumulong ay agad namang pinigilan ng mga bodyguard ng boss sa bilangguan. Nagpumilit ang salarin na ihataw ang patalim, ngunit walang pag-aalinlangang iniwagayway ni Park Chang-ho ang kanyang kamay, inabot ito, at tumulo ang dugo sa kanyang mukha. Sa sandaling malapit na siyang maubusan ng lakas, dumating ang guard team at pinalo ang salarin ng napakalakas kaya ginawalan ito ng malay. Para iligtas si Park Chang-ho sa death list ni kamatayan sa isa pang pagkakataon, sinabi ng punong gwardiya na, hindi bababa sa 3 beses na kitang iniligtas. Kung ikaw si Big Mouth, humingi ka kay Gong Jae-hoon ng ilang daang bilyong won at bigyan mo ako ng kalahating bilyon bilang life insurance fee. At nagbabala pa siya na ang tanging dahilan kung bakit humihinga pa si Park Chang-ho ay dahil naniniwala si Gong Jae-hoon na siya ang legendary swindler. Ang araw na bumaliktad ang paniniwalang iyon, siya, ang kanyang asawa, at sinumang sangkot ay mamamatay. Sa pagitan ng buhay at kamatayan, naintindihan ni Park Chang-ho na ang tanging paraan para protektahan ang mga mahal niya ay ang isuot ang balabal ng master swindler na si Big Mouth. Tumingala siya at tumingin ng diretsyo sa tuso ng mga mata ng punong gwardiya at nagbigkas ng bawat salita, ako si Big Mouth. Nagbago ang eksena, hindi football field o gif, kundi ang chocolate pool area ng kulungan. Mayroong mga notoryosong bilanggo na napakadumi, nakayuko at sumasawsaw sa malapot. Kulay kape na likido, alam na kung ano ito, mula sa septic tank. May isang napakamalas na lalaki ang nadulas at sumubsob ang mukha sa napakabango na likido na nagpasuka sa kanyang mga kasamahan dahil sa sobrang lasa. Ang dahilan kung bakit kailangan nilang gawin ang espesyal na trabahong ito ay simple lang, wala silang kahit isang sentimo para suhulan kaya kailangan nilang gawin ang lahat ng mabibigat na gawain. Samantala, ang mga bilanggo na may maraming pera at koneksyon ay hinahatiran ng gwardiya ng serbisyo at nagpapahinga, umiinom ng kape, nanonood ng TV at naka-aircon. Dumating ang oras ng pamamahagi ng pagkain. Sa mismong mabahong drainage ditch na ito, ang pagkain ay napakalansa at ang kanin ay luma na kayati kahit baboy ay tatalikod. Ang gutom at ang matinding amoy ay nagdulot ng banayad na pag-aalsa sa mga bilanggo, kaya si Park Chang-ho, nakatataas lang bilang immortal legend, ay biglang sumigaw. Sumugod ang mga gwardiya para harangin siya. Sinasabing bumalik siya, ngunit agad na naghagis si Park Chang-ho ng organic bomb sa kanila. Kumalat ang protina at umalinggaw ang sigaw sa buong dining hall, kaya tumakbo papalabas ang mga upper class na bilanggo para manood. Patuloy si Park Chang-ho sa pagbato ng chocolate specialty habang ang mga gwardiya ay umatras lang, hindi naglakas loob na magpaputok ng baton kahit isa. Dahil sino ba ang maglalakas loob na galawin ang real-life version ni Big Mouth? Ilang sandali lang, dumating ang punong gwardiya, kasama ang 3 chaebol na nakasuot ng kakaibang uniforme ng bilanggo na may bahagyang amoy ng pabango at nag-utos. Maghiwalay na kayo o babarilin ko kayo ngayon. Ibinigay ni Park Chang-ho ang
ang lahat, lumapit siya at bumulong sa tenga ng punong gwardiya. Nagbabala na ako, kung haharapin mo ako, ikaw at ang pamilya mo ay maglalaho. Sa isang iglap, bumaba ang ekspresyon ng punong gwardiya at nagdesisyon siyang hindi makikipagsapalaran sa isang taong maaaring tunay na si Big Mouth. Wala nang ibang paraan, inutusan niya ang mga gwardiya na tumabi at bigyan ng daan si Park Chang-ho para akayin ang kanyang squad patungo sa kantin. Sa hindi pa nangyayaring sandaling iyon, nagdiwang ang buong bilangguan dahil sa unang pagkakataon ay nasaksihan nilang umatras ang punong gwardiya. Ang tatlong chaebol na sanay mag-utos sa mga gwardiya ay nagsimulang mainit. Maya-maya, nakipagkita sila sa punong gwardiya at pagkatapos ng ilang tanong, nagbigay ng presyo ang isa sa tatlo ng 300 milyong won. Hindi na sila nagpaligoy-ligoy at sinabing, kailangan mo lang ipikit ang isang mata at imulat ang kalahati ng isa pa para matapos namin ang peking Big Mouth na iyan ng tahimik. Kinabukasan, dinala ng boss ang kanyang mga tauhan na may dalang maraming armas. Sinubaybayan ng punong gwardiya ang lahat sa kitty at inutusan ang kanyang mga tauhan na maghanda ng medical team. Mahigit 10 lalaki na may dalang armas ang naghanap kina Park Chang-ho at sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos buksan ng gwardiya ang pinto para makapasok sila, agad itong kinandado at umalis. Agad silang sumugod para umatake at ang dalawang panig ay nahulog sa isang mabangis na labanan. Kahit walang armas ang grupo ni Park Chang-ho, mabilis pa rin silang kumilos. Sa sandaling iyon, inilabas ng may sakit na may red card ang kutsilyo at nang aatakihin na sana niya, hinarang siya ng isang kaibigang bilanggo ni Park Chang-ho at nasaksak ito. Nang makita ng punong gwardiya na may nasaktan, agad niyang inutusan ang mga gwardiya na itigil ang labanan. Ang kaibigang bilanggo na nasaksak ay dinala sa infirmary, habang lahat ng salarin na kasali sa gulo ay ikinulong. Ngunit ng gabing iyon, ang leading killer ay namatay sa loob ng selda. Si Park Chang-ho ay naging isang impluwensya na tao sa kulungan, madalas na nagsasanay ng martial arts kasama ang kanyang mga kaibigang bilanggo at minsan ay napapahaba ang labanan. Ilang nag-alsa ang nakakita sa kanilang kasamahan na namatay sa disciplinary room at sumigaw. Hinihingi na pakawalan sila ng gwardiya dahil natatakot sila ang susunod. Nang buksan ng gwardiya ang pinto para makakain sila, tiningnan lang sila ni Park Chang-ho ng 2 beses at agad na bumagsak sa lupa ang dalawang nag-alsa na kasali sa pagpapahirap, nagkukumbulsyon at bumubula ang bibig. Agad din bumagsak sa lupa ang pangalawa at nang dumating ang gwardiya, wala na silang buhay. Dahil sa tagpong ito, natigilan si Park Chang-ho. Nagdududa siya na ang tumutulong sa kanya ang siyang tunay na Big Mouth at ang taong iyon ay nasa loob mismo ng bilangguan. Inisip ng punong gwardiya na si Park Chang-ho ang may kagagawan, kaya agad siyang nagpadala ng mga tauhan para halughugin ang selda ni Park Chang-ho. Ngunit wala silang nakita. Sa oras na iyon, lahat ng bilanggo ay nakatayo sa bintana at nanonood ng gulo, kaya kiinutusan sila ng punong gwardiya na bumalik. Ngunit matagal na siyang nagsasalita at wala pa ring reaksyon. Nakita ito ni Park Chang-ho at tumayo, umarte lang siya at agad namang umatras ang lahat. Nang araw na iyon, nagpunta si Gong Jae-hoon kay Park Chang-ho at hiniling na ituro niya ang 5 kliyente na may pinakamaraming transaksyon ng tinapay pera kay Big Mouth. Kung sasabihin niya, siya ang tunay na Big Mouth, at kung hindi, iyon na ang huling araw para kay Park Chang-ho at sa kanyang pamilya. Bago umalis, binigyan siya ni Gong Jae-hoon ng 5 araw para mag-isip. Habang ino-escort pabalik, sumuntok si Park Chang-ho kaya ginawalan ng malay ang gwardiya. Kinuha niya ang telepono ng gwardiya at tinawagan si Mayor Choi Do-ha. Humihingi ng tulong para imbestigahan ang mga kliyente na may pinakamaraming transaksyon kay Big Mouth. Kinaumagahan, binigyan ni Mayor Choi Do-ha ng isang piraso ng papel si Go Mi-ho para dalhin kay Park Chang-ho. Isinulat ni Park Chang-ho ang pangalan ng 5 tao sa papel at tinawagan si Mayor Choi Do-ha para kumpirmahin ito. Dahil nakasalalay dito ang buhay niya at ng kanyang pamilya, hindi pwedeng magkaroon ng anumang pagkakamali. Mabilis na kumalat ang balita sa kulungan at lahat ay tumaya sa impormasyong ito. May tumaya na si Park Chang-ho ang Big Mouth at mayroon namang hindi. Gayunpaman, bago pa man makita ni Gong Jae-hoon si Park Chang-ho, ipinagbigay alam na niya kay Mayor Choi Do-ha na ang mga pangalan ng kliyente sa transaksyon na inimbestigahan niya ay peke dahil ito ay isang patibong na inilatag niya. Sa katunayan, siya at si Big Mouth lang ang nakakaalam ng totoong mga pangalan. Ang lalaking ito ay kumita ng daan-daang milyong won sa loob ng kulungan at personal na nagbigay ng pera sa punong gwardiya para bilhin ang kanyang kalayaan. Lumabas na isang araw bago nito, ang buong bilangguan ay tumataya kung si Park Chang-ho ba si Big Mouth o hindi. Nakisali rin sa pustahan ang 3 chaebol at hiniling nila sa punong gwardiya na siya ang maging referee. Pagkatapos, tumaya sila ng 300 milyong won na hindi si Park Chang-ho si Big Mouth. Nang magsisimula na ang pustahan, nagmadali si Mayor Choi Do-ha na pumunta sa kulungan. Gustong kausapin ng pribado si Park Chang-ho para babalaan na peke ang mga pangalan. Ngunit dahil tauhan ni Gong Jae-hoon ang punong gwardiya, hindi niya binigyan ng pagkakataon ang alkalde. Kinuha ng punong gwardiya ang 2 blankong papel at hiniling sa bawat isa na isulat ang 5 pangalan ng nakipagtransaksyon kay Big Mouth. Dahil tanging si Gong Jae-hoon at si Big Mouth lang ang nakakaalam ng 5 taong ito. Mabilis na nakasulat ang 2 at inilagay sa baso, at ang punong gwardiya ang siyang mag-aanunsyo ng mga pangalan. Una niyang binasa ang pangalan na isinulat ni Gong Jae-hoon. Ang mga pangalang ito ay ganap na naiba sa ibinigay ni Mayor Choi Do-ha kay Park Chang-ho. Nang hawakan ng punong gwardiya ang papel ni Park Chang-ho,
Walang pigil na hinampas ni Gong Jae-hoon ang lamesa dahil inakala niyang mahuhulog si Park Chang-ho sa bitag na inihanda niya. Matapos tingnan ang papel ni Park Chang-ho, hindi ito agad binasa ng punong gwardiya kundi ibinigay kay Gong Jae-hoon. Binuksan niya ang papel at laking gulat niya nang makita na magkapareho ang isinulat ng dalawa. Lahat ay tumingin kay Park Chang-ho na may pagtataka, samantalang kalmado lang si Park Chang-ho na parang nasa palad niya ang lahat. Sinabi ni Gong Jae-hoon na kung tunay siyang si Big Mouth, ibalik niya ang ilang trilyong won na niloko niya. Sumagot si Park Chang-ho na para mabawi ang pera, kailangan ng ebidensya. Sa mismong sandali na iyon, nagring ang telepono ng punong gwardiya mula sa prosecutor office. Humihingi na ipatawag si Park Chang-ho. Lumabas na naghanda na si Gong Jae-hoon. Nakahanap na sila ng isang kalihim na may kaugnayan kay Big Mouth. Dahil niloko ni Big Mouth si Gong Jae-hoon ng pera sa pamamagitan ng kalihim. Hindi nagtagal, dumating si Park Chang-ho sa prosecutor office para sa paghaharap. Hiniling ng piskal sa kalihim na kumpirmahin kung si Park Chang-ho ba si Big Mouth at natatakot na tumingin lang ang kalihim. Nang maghahanda na siyang magsalita, tumunog ang alarm. Lumabas na may diabetes siya at oras na para uminom ng gamot. Gayunpaman, pagkatapos uminom, agad siyang bumagsak sa lupa. Sinunggaban siya ni Park Chang-ho at nakita niyang bumubula ang bibig nito at agad na namatay. Hindi inasahan ni Gong Jae-hoon na may tao rin si Big Mouth sa prosecutor office, kaya galit siyang hinampas ang lamesa. Pagkatapos, ginamit ni Park Chang-ho ang 300 milyong won na napanalunan niya at ibinigay sa punong gwardiya para bilhin ang kanyang kalayaan at inanyayahan ang lahat ng bilanggo na kumain. Nang pumasok si Park Chang-ho sa kantin, tumayo ang lahat at nagpalakpakan. Hindi na nakayanan ng boss kaya dahan-dahan itong tumayo at matapang na naglakad papunta kay Park Chang-ho. Nagdulot ito ng tensyon sa paligid. Lumabas na tumaya rin pala ang boss kay Park Chang-ho. Sadyang balisa ang 3 bilyonaryo dahil ang lahat ng kalaban ni Park Chang-ho ay namatay na at natatakot sila na ang susunod. Isang lalaki sa banyo ang naninigarilyo at biglang may isang balde ng malamig na tubig ang ibinuhos sa kanyang ulo. Pagkatapos noon ay ang kable ng tanso na may kuryente na walang iba kundi si Park Chang-ho ang gumawa nito. Kahit sa panaginip ay hindi nila inasahan na ang isang maliit na abogado ay makakabaligtad sa sitwasyon at maging isang Big Mouth sa kulungan. Binalaan na ni Park Chang-ho ang mga bilyonaryo na kung hindi sila aamin sa kanilang mga kasalanan sa hukuman, maglalaho sila ng walang nakakaalam sa loob ng bilangguan. Ngunit inakala ng mga bilyonaryo na hindi sila magagalaw ni Park Chang-ho dahil sinusuportahan siya ng warden at ng Big Mouth. Pagkatapos ay tinipon ni Park Chang-ho ang lahat sa training ground. Nagbaba ng isang banner mula sa parola na may nakasulat na kwarto ng mga buto, ang banal na kasulatan ng mga krimen. Ang layunin niya sa paggawa nito ay upang mahanap ang tunay na Big Mouth dahil may sumuntok sa kanya hanggang sa mawalan siya ng malay pagkatapos niyang makuha ang listahan na isinalin mula sa Trojan Market. Nang magising siya, natagpuan niya ang isang tarot card na may simbolo ng Big Mouth sa kanya. Nakalista dito ang 5 pangalan na naugnay sa salot at Big Mouth, at ang ibig sabihin ng card ay ginawang pagpapala ang kapahamakan. Sa simula ay hindi alam ni Park Chang-ho kung aling listahan ang pipiliin, ngunit nang makita niya ang madali ang pagdating ng Trojan Market sa kulungan, agad niyang naintindihan at ang mga taong nagdudulot ng masamang kapakanan kay Park Chang-ho ay lihim na inasikaso ng mga tauhan ni Big Mouth. Sa gabi, inilagay ni Park Chang-ho ang kanyang plano laban sa mga bilyonaryo sa loob ng Biblia. At kinilala ni Big Mouth ang plano ni Park Chang-ho gamit ang tarot card at pagkatapos noon ay napasakit ni Park Chang-ho ang ilang mga bilyonaryo. Pagkatapos ay lumapit ang 3 bilyonaryo kay Gong Jae-hoon at humingi ng tulong upang sila ay ilipat sa ibang kulungan dahil ayaw na nilang manatili sa kulungan na iyon ni isang minuto pa. Ngunit sinabi ni Gong Jae-hoon na may mga tao ni Big Mouth sa lahat ng dako at pareho lang kahit saan sila magpunta. Bigyan sabi ng kulot na may naisip siyang paraan. Iyon ay ang magmungkahi kay Gong Jae-hoon na tulungan silang kumuha ng pahintulot na makapunta sa ospital upang makalabas sila sa kulungan. Nakita ni Gong Jae-hoon na binubuli ang kanyang mga tauhan, kaya lumapit siya kay Park Chang-ho at nagbanta na kapag ginulo niya ang mga bilyonaryo, ipapawala niya ang kanyang asawa ng walang nakakaalam. Pagkatapos niyang magsalita ay tumunog ang telepono ni Gong Jae-hoon. Anong nangyari? Nagpadala ka ng bulaklak sa akin. Bakit naman ganitong malas na bulaklak ang ibibigay mo? Anong bulaklak? Puting krisantemo pa. Pagkababa ni Gong Jae-hoon ng telepono ay humarap siya kay Park Chang-ho at nagtanong, ikaw ba ang nagpadala ng bulaklak sa asawa ko? 34 na puting krisantemo, siya ba ay 34 taong gulang? Tumayo si Park Chang-ho, lumapit kay Gong Jae-hoon at bumulong sa kanyang tainga. Kung maglakas loob kang hawakan ang isang hibla ng buhok ng aking asawa, dadalhan kita ng pinaka nakakatakot na regalo sa mundo. Pagkatapos umalis ni Park Chang-ho, nagtungo si Gong Jae-hoon sa warden at sa Big Mouth para maghanap ng paraan kung paano haharapin si Park Chang-ho. Nagtanong ang warden, kaya ayaw mo na ba makuha ang iyong bilyon-bilyong pera? Nagalit si Gong Jae-hoon hanggang sa puntong mababaliw na siya. Hindi pa niya alam sa oras na ito na lumapit na si Park Chang-ho sa Big Mouth. Sinabi ni Park Chang-ho na nais niyang mamuhunan para sa Big Mouth. Ngunit sumagot ang Big Mouth, ang iyong kasalanan ay dapat na makulong ng panghabang buhay man lang. Bakit ka mamumuhunan sa akin?
Ngunit nag-alok si Park Chang-ho na magpustahan kaming dalawa kung sino sa aming dalawa ang makakalabas sa kulungan ng mas maaga, kaya di nakumbinsi ni Park Chang-ho ang Big Mouth. Pagkatapos noon ay dinakip ng mga tauhan ng Big Mouth ang matabang lalaki at dinala siya sa underground tunnel kung saan nila dating hinarap si Park Chang-ho. Parehong upuan at parehong lubid. Sinipa ni Park Chang-ho ang upuan sa isang tabi. Tiningnan ang bilyonaryong nawala ng malay at pinagising siya. Tinanong ni Park Chang-ho ang bilyonaryo kung gusto niyang umamin sa kanyang kasalanan at ang lalaki ay tumango sa takot bilang pagsang-ayon. Nagpalit ng eksena, ngayon ay may bumisitang grupo ng mga NAR sa kulungan. Lahat ng bilanggo ay kumapit sa bakod at nagsisigawan sa tuwa dahil nakita nila ang diyosa na si Juna sa gitna ng mga NARS. Bigyan tinanong ni Go Mi-ho ang warden kung maaari bang bisitahin ng pamilya ang isang tao. Ngunit sinabi ng warden na kailangan munang humingi ng pahintulot. Ngunit biglang naalala ng warden na siya ang asawa ni Park Chang-ho. Agad siyang tumakbo upang hanapin si Park Chang-ho para ipaalam na dumating ang kanyang asawa sa kulungan. Kaya hiniling ni Park Chang-ho sa warden na buksan ang pinto ng banyo at pumasok upang maligo, maglinis at mag-ayos ng gusto. Pagkatapos noon, ang 3 bilyonaryo ay itinapon sa stockroom dahil gusto ni Park Chang-ho na kunin ang kanilang teritoryo. Sa sandaling ito, lahat ng bilanggo ay nakapila para sa medical check-up. Isang tauhan ang agad na nakilala si Go Mi-ho bilang asawa ni Park Chang-ho. Ate, kumusta ate? Nagulat si Go Mi-ho at hindi maintindihan kung bakit tinawag siya ng lahat ng bilanggo na ate. Dali-daling tumakbo ang warden para pigilan sila at humingi ng tawad kay Go Mi-ho dahil hindi niya ito nakilala kanina. Pagkatapos, dinala ng warden si Go Mi-ho sa teritoryo ng mga bilyonaryo na kung saan ay naghihintay na si Park Chang-ho. Maraming uri ng prutas na gusto ni Go Mi-ho sa mesa. Gusto siyang yakapin ni Park Chang-ho, ngunit tumanggi siya. Tinanong niya si Park Chang-ho, ikaw ba talaga ang Big Mouth? Kung nagsinungaling ka, magtatapos na tayo rito. Hindi agad sumagot si Park Chang-ho dahil alam niyang may wiretapping device na inilagay ng warden sa lugar. Kaya bihihin nila ni Park Chang-ho si Go Mi-ho palabas doon. Hiniling sa warden na buksan ang pinto at dinala siya sa gitna ng field. Kahit may mga kamera dito, hindi maririnig ng warden ang kanilang sinasabi. Sinabi ni Park Chang-ho kay Go Mi-ho na hindi siya ang Big Mouth. Ngunit naging Big Mouth siya dahil kailangan niyang umasa sa kapangyarihan ng Big Mouth para protektahan sila. Lahat ng nangyayari sa kulungan ay lihim na kinokontrol ng Big Mouth at kung hindi niya susundin ang plano ng Big Mouth, siguradong mawawala sila. Kaya kailangan niyang hanapin ang Big Mouth at ang tunay na nagkulong sa kanya upang mabawi ang kanyang kalinisan. Nang malaman ang katotohanan, naniwala si Go Mi-ho sa lahat ng sinabi ni Park Chang-ho. Pagkatapos, nais ni Park Chang-ho na hilingin kay Big Mouth na pigilan ang pagpapalabas ng may piyansa, ngunit sinabi ni Big Mouth na humanap siya ng sarili niyang paraan. Alam ni Park Chang-ho na ito ang paraan ng Big Mouth upang subukan ang kanyang kakayahan. At tanging sa paglutas ng problemang ito nang mag-isa lamang siya makakalapit sa Big Mouth ng isang hakbang pa. Kaya tinawag ni Park Chang-ho ang matabang lalaki at sinabing, balak mo ba akong ipagkanulo paglabas mo? Hindi naman, hinila ni Park Chang-ho ang matabang lalaki papunta sa apoy at sinabing, kung maglakas loob kang ipagkanulo ako paglabas mo, gagawin kitang maglaho sa mundong ito. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay pinakawala ni Park Chang-ho ang matabang lalaki. Kinabukasan, nagpalit ng damit ang 3 bilyonaryo at sinundan ang warden palabas ng kulungan. Ngunit sa daan, hinarang sila ni Park Chang-ho at ng ilan niyang tauhan. Umiti si Park Chang-ho at sinabing kung hindi sila magtatapat ng kanilang mga kasalanan sa hukuman, gagawin niya silang maglaho sa mundong ito. Ngunit pagkatapos niyang magsalita, tumakbo ang mga tauhan ni Park Chang-ho sa kabilang panig. Naiwan si Park Chang-ho at isang kasunod. Iyon pala, ang mga taong ito ay mga tauhan pala ng Big Mouth. Sinabi ko na, hindi ko sila ipagkakanulo. Agad na namutla si Park Chang-ho. Sa sandaling ito, sinabi ng isang bilyonaryo sa matabang lalaki, baka hindi ka makalabas. Iyon pala, matagal na nilang alam na nakikipagtulungan ang matabang lalaki kay Park Chang-ho at sa katunayan ay walang piyansa para sa matabang lalaki sa pagkakataong ito ng pagpapalabas ng may piyansa. Agad na ibinalik ng warden ang matabang lalaki sa selda. Kumaway pa ang dalawang lalaki kay Park Chang-ho nang may pagmamataas habang umaalis. Ngunit nang umalis sila, agad na nawala ang seryosong ekspresyon ni Park Chang-ho at sinabi niya, naloko kayo, mga ego. Nang maghahanda na si Big Mouth na kumain, biglang dumating si Big Mouth. Agad na nagbigay daan ang lahat at tumayo upang salubungin siya. Boss, dumating ka na. Hindi makapaniwala si Go Mi-ho sa kanyang mga mata nang makita ang dating mahina niyang asawa na ngayon ay naging Big Mouth sa kulungan. Pagkatapos, lumapit si Park Chang-ho sa babae at nagbabala. Huwag mong patuloy na ibuli si Go Mi-ho, kung hindi, maglalaho ka ng walang bakas. Ang babae pala na ito ay ang supervisor ni Go Mi-ho na madalas nagpapahirap sa kanya. Nang makita si Park Chang-ho na ipinagtanggol siya, labis na natuwa si Go Mi-ho. Mula ngayon, kami na ang mga tauhan mo, boss. Maglilingkod kami sa iyo ng buong puso. Mangyaring kumain na, boss. Pagkalabas ng 2 bilyonaryo sa kulungan, tinali ng Big Mouth ang matabang lalaki at sinabing huwag mo siyang sisihin dahil sumusunod lang siya sa utos ni Gong Jae-hoon. Pagkatapos niyang magsalita, tinakpan niya ang bibig ng matabang lalaki at naghanda na upang asikasuhin siya. Ang matabang lalaki ay nataranta at sumigaw na parang baboy na sinasaksak. Sa sandaling maghahanda na ang mga tauhan ng Big Mouth na kumilos. Pinamunuan ni Park Chang-ho ang kanyang mga tauhan na pumasok. Hiniling ni Park Chang-ho sa Big Mouth na pakawalan ang matabang lalaki. Kung hindi, papaikutin niya ulit ang Big Mouth ngayon. Sinabi ng Big Mouth, lumaki na akong ganito, ikaw lang ang naglakas loob na bantaan ako. Habang kalmado pa ako,
umuwi ka na. Sinabi niya, ang makipag-away sa akin ay hindi magandang ideya. Diyos ko, nagsasalita ka na parang tatay kita. Nag-utos si Park Chang-ho sa kanyang mga tauhan na sumugod agad. Nagkaroon ng matinding labanan ang dalawang grupo ng tao. Sa huli ay nailigtas ni Park Chang-ho ang matabang lalaki. Sinabi ni Park Chang-ho sa matabang lalaki na inasikaso siya ni Gong Jae-hoon upang isisi sa kanya sa court. Anong dahilan pa ang mayroon ka para itago ang katotohanan? Ngunit sumagot ang matabang lalaki, kapag nagsalita ako, magiging miserable ang buhay ko kaysa mamatay. Wala pa ring kwenta si Gong Jae-hoon, ang problemang ito ay may kaugnayan sa isang mas nakakatakot na tao. Iyon pala, ang tao sa likod ng tabing ay ang Big Mouth na nasa likod ni Gong Jae-hoon, kaya di mariing tumanggi ang matabang lalaki na sabihin ang katotohanan. Gayunpaman, hindi alam ng matabang lalaki na ang lahat ng nangyari mula simula hanggang katapusan ay isang dula at hindi talaga pinagtaksilan ng Big Mouth si Park Chang-ho. Hindi maintindihan ng mga tauhan kung bakit sinasadya nilang sirain ang estatwa ng warden. Kung nalaman niya ito, tiyak na babawasan na naman ang kanilang allowance. Hindi sumagot si Park Chang-ho, ngunit pumiti lang at umalis dahil ang lahat ay nasa loob ng kanyang plano. Humingi ng tulong si Park Chang-ho sa kanyang mga kaibigan na palihim na padalhan siya ng isang telepono at humingi rin ng tulong sa kanila na mag-donate ng magkatulad na estatwa sa kulungan ng hindi nagpapakilala. Plano niyang magkabit ng kamera sa loob ng estatwa upang mahanap ang tunay na Big Mouth. Kinabukasan, natanggap ng kulungan ang donasyon na estatwa na hindi nagpakilala. Sa gabi, inilagay ni Park Chang-ho ang tarot card sa kwarto ng mga buto. Nang suriin niya ito kinabukasan, kinuha na ito ng Big Mouth. Agad na nagtungo si Park Chang-ho sa estatwa, kinuha ang memory card at ginamit ang telepono upang tingnan ang surveillance camera. Nakita niya na ang kanyang sariling tauhan ang kumuha ng tarot card. Naalala niya na ang tauhan na iyon ang unang naging palakaibigan sa kanya pagpasok niya sa kulungan at palaging naniniwala na si Park Chang-ho ang Big Mouth. Palagi siyang nasa tabi niya sa lahat ng oras, kaya tinawag agad ni Park Chang-ho ang tauhan sa banyo at tinanong kung bakit siya sinasaktan nito. Ang tauhan ay nagtataka at hindi maintindihan ang sinasabi ni Park Chang-ho. Tinanong ni Park Chang-ho, ikaw ba ang Big Mouth? Sumagot ang tauhan, hindi bagi ikaw ang Big Mouth. Bakit mo itinanong iyan? Tinanong ni Park Chang-ho, ano ang ginawa mo sa tarot card? Sumagot ang tauhan na hindi niya ito kinuha. Kinuha lang niya ito, tiningnan at ibinalik sa aklat. Pinanood muli ni Park Chang-ho ang video at nakita niya na na-edit ang video. Mga 30 minuto ang nawawala sa pagitan ng 6:00. Habang nag-iisip si Park Chang-ho, tumawag si Go Mi-ho. Sinabi ni Go Mi-ho na nakatanggap siya ng 33 puting krisantemo na may tarot card sa loob. Ipinadala ni Go Mi-ho ang card na iyon kay Park Chang-ho. Ang ibig sabihin ng card ay isang babala na nagpapatunay na natuklasan ni Big Mouth na hinahanap siya ni Park Chang-ho. Ngunit tanging siya at ang kanyang mga kaibigan lamang ang nakakaalam tungkol sa kamera. Hindi alam kung paano nalaman ito ni Big Mouth. Lumapit ang tauhan kay Park Chang-ho at nagtanong kung bakit siya nilinlang. Palagi siyang humahanga sa Big Mouth at inakala niyang si Park Chang-ho ang taong hinahangaan niya. Hindi niya inasahan na isa siyang impostor. Pagkatapos noon ay lumayo ang tauhan kay Park Chang-ho. Hindi na tulad ng dati na palaging nakasunod sa kanya. Nang makita ito ng foreman, agad siyang lumapit at nagtanong, anong nangyari sa kanya? Bakit hindi mo na siya pinaglilingkuran? Talaga, hindi naman ako utusan niya, kailangan ko pa bang maglingkod sa kanya ng 24 paghahatid ito? Sa sandaling ito, dumaan ang isang warden at sinabing may gustong makipagkita sa iyo, ang kapatid mo pala ang dumating. Sinabi ng kapatid na may nag-sponsor sa kanila ng halaga ng pera upang makipagkasundo sa biktima at malapit na siyang makalabas ng kulungan. Sa mismong oras na iyon, may pumasok, si Gong Jae-hoon pala. Hiniling niya sa tauhan na ibigay ang bote ng tubig kay Park Chang-ho para inumin. Inakala ng tauhan na gusto ni Gong Jae-hoon na asikasuhin si Park Chang-ho, kaya agad siyang tumanggi. Ngunit sinabi ni Gong Jae-hoon, tinanggap na ng kapatid mo ang pera ko at nakipagkasundo na rin ang biktima gamit ang perang ito. Ito ay magpaparamdam lang sa kanya ng kaunting sakit ng tiyan. Pagkatapos, bumalik ang tauhan sa kulungan na may dalang isang karton ng inumin. Sinabi niya na lalabas na siya ng kulungan kaya bumili siya ng isang karton ng inumin para inumin ng lahat. Binigyan niya ng isang bote ang bawat bilanggo at nang iabot niya kay Park Chang-ho, ibinigay niya sa kanya ang bote na mailason. Walang pagdududa, binuksan ni Park Chang-ho ang takip at ininom agad. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula siyang makaramdam ng sakit ng tiyan. Dali-daling tinawag ng foreman ang warden. Sa sandaling ito, nakalabas na ang tauhan sa kulungan at nakakita ng isang ambulansya na lumabas sa kulungan. Ito ang pinakabagong anesthetic na binuo sa Korea. Kailangan lang ng isang injection at kusang sasabihin ng tao ang mga lihim na walang nakakaalam. Plano ni Gong Jae-hoon na gamitin ang paraang ito upang pilitin si Park Chang-ho na ibunyag kung nasaan ang kanyang bilyon-bilyong pera. Kinuha ni Gong Jae-hoon ang pagkakataong ito upang tanungin si Park Chang-ho kung nasaan niya inilagay ang pera. Sinabi ni Park Chang-ho na hindi niya alam. Medyo nagulat si Gong Jae-hoon, nagdududa kung expired ba ang gamot kaya walang epekto. Tinanong ulit ni Gong Jae-hoon si Park Chang-ho kung siya ba ang Big Mouth. Sumagot si Park Chang-ho na hindi. Agad na nagalit si Gong Jae-hoon at naghanda na upang bigyan siya ng isa pang injection. Sa sandaling ito, sinabi ng taga-usig na kung 2 beses siyang turukan sa loob ng 24 oras, maaaring mamatay si Park Chang-ho. Ngunit sa kanyang galit, hindi pinansin iyon ni Gong Jae-hoon at nang maghahanda na siyang magbigay ng isa pang injection, nawala ng malay si Park Chang-ho. Kaya ginising ulit ni Gong Jae-hoon si Park Chang-ho at nagplano na turukan siya ulit. Bulok, sinungaling,
Ding, itinago ko ang pera ninyo doon. Agad na nagdala si Gong Jae-ho ng isang grupo ng mga tao sa lokasyon na tinuro ni Park Chang-ho. Inutusan niya ang 2 bilyonaryo na maghukay ng mabilis, ngunit pagkatapos ng ilang oras ng paghukay, wala pa rin silang nakita. Nang maghahanda na silang sumuko, nakahukay ang isa sa mga bilyonaryo ng isang kahon. Labis na natuwa si Gong Jae-ho. Ngunit nang buksan ang kahon, isang gold bar lang ang nakita sa loob. Naisip niya na mayroon pang ibang bagay sa ilalim, kaya sumugod siya sa hukay at naghukay ng walang humpay. Kinabukasan, bumalik si Gong Jae-ho at ang kanyang grupo. Naghukay sila buong magdamag, ngunit isang gold bar lang ang nakita. Nang makita ito, agad na naintindihan ni Park Chang-ho dahil ang lokasyon na sinabi niya ay salita lang. Hindi niya inaasahan na makakahukay talaga sila ng ginto doon. Nagduda si Park Chang-ho na ang gold bar ay iniwan ng Big Mouth at alam din niya ang lahat ng nangyayari sa kanya. Kaya sinimula ni Park Chang-ho na patagalin ang oras, naghihintay na dumating ang Big Mouth para iligtas siya. Sinabi niya kay Gong Jae-ho na itinago niya ang iba pang mga gold bar sa ibang lugar at sasabihin niya sa kanya kapag busog na siya. Hindi inaasahan na naniwala talaga si Gong Jae-ho sa kanya. Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang mga tao ni Big Mouth. Sinunog nila ang gusali kung saan nakakulong si Park Chang-ho. Sa sandaling ito, naghahanda na si Park Chang-ho na kumain. Biglang dumating ang Big Mouth sa tamang oras. Nagsimulang mag-away si Park Chang-ho at ang maskuladong lalaki, ngunit hindi siya kalaban ng maskuladong lalaki. Sa loob lamang ng ilang galaw, muntikan na siyang mapatay. Nang maghahanda na ang maskuladong lalaki na suntukin ulit si Park Chang-ho, biglang dumating ang tauhan upang iligtas siya. Bumangon si Park Chang-ho, agad na dinakma ng maskuladong lalaki ang tauhan at inihagis palayo, pagkatapos ay paulit-ulit niya itong sinipa. Pumulot si Park Chang-ho ng basag na salamin at sinaksak sa balikat ang maskuladong lalaki. Ngunit walang epekto ang saksak na ito sa kanya. Muling sinuntok si Park Chang-ho at tumama sa dingding. Nais na maskuladong lalaki na asikasuhin si Park Chang-ho. Agad na ginamit ni Park Chang-ho ang kanyang kamay upang tangkaing kalmutin ang mata ng maskuladong lalaki. Masakit siyang inihagis agad si Park Chang-ho sa lupa. Nang hindi nakatingin ang maskuladong lalaki, sumugod si Park Chang-ho at dumagan sa kanya. Hindi inaasahan na nawalan ng malay ang maskuladong lalaki. Agad na nagtungo ang dalawa sa garahe at nagmaneho palayo, ngunit ang mga tao ni Gong Jae-ho ay nakasunod na sa likuran. Gumawa ng sining ang tauhan upang makawala sa mga sasakyan. Ibinigay niya ang susi ng kotse kay Park Chang-ho at sinabi sa kanyang sumakay sa ibang sasakyan. Ayaw ni Park Chang-ho na ipagsapalaran ng tauhan ang sarili. Ngunit sinabi niya na binigyan siya ng Big Mouth ng maraming pera at ipapaliwanag niya ito mamaya. Pagkababa ni Park Chang-ho sa sasakyan, nakita niya ang sasakyan na inihanda ng Big Mouth para sa kanya. Naghanda ang Big Mouth ng damit, pera at telepono para kay Park Chang-ho. Sa sandaling ito, naharang ang tauhan, huminga siya ng malalim at nagdesisyong sumugod. Hinarang ng isang grupo ng tao ang binata. Alam niyang tiyak na mamamatay siya, kaya sumugod siya ng buong lakas. Dahan-dahang dumaan si Park Chang-ho at nakita ang tauhan na binuhat ng ibang tao. Malinaw na patay na ang tauhan. Kahit masakit ang kalooban ni Park Chang-ho, kailangan niyang umalis muna sa lugar dahil naroon din si Gong Jae-ho sa pinangyarihan. Agad na naglabas ng warrant of arrest ang pulisya para kay Park Chang-ho sa kasong pagtakas sa kulungan. Nang makita ng Big Mouth ang balita sa pahayagan, hindi niya maiwasang magulat. Sinabi noon ni Park Chang-ho na makakalabas siya sa kulungan bago ang Big Mouth, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ang magiging paraan niya ng paglabas. Pagsapit ng gabi, nakatanggap si Park Chang-ho ng isang mensahe mula sa Big Mouth na humihiling sa kanyang pumunta sa isang hotel upang hintayin ang isang misyon. Sa daan patungo sa hotel, nakasalubong ni Park Chang-ho ang isang police checkpoint. Sinubukan niyang umikot ngunit hinarangan siya ng sasakyan sa likuran. Park Chang-ho ay mapanganib na nagmaneho pasulong sa pagharang ng pulis at naglabas ng larawan upang ikumpara. Si Chang-ho ay medyo nagpapanik at naghanda na sa pinakamasamang sitwasyon. Ngunit ang pulis ay nakilala siya bilang isang wanted na tao, ngunit hinayaan pa rin siyang umalis. Alam ni Chang-ho na ito ay tiyak na tao ni Big Mouth. Habang umaalis si Chang-ho, ang kamera ay nag-focus sa pulis na nagpapakita ng totoo ng organisasyon ng Big Mouth sa likod ng kanyang kamay. Pagdating sa hotel, si Big Mouth ay naghanda na ng lahat para kay Chang-ho. Sa oras na ito, sa isip ni Chang-ho ay ang imahe lamang ng kanyang mga tauhan. Hindi niya gustong maging tau-tauhan ni Big Mouth. Tulad ng kanyang mga tauhan, kailangan niyang maglunsad ng kontra-atake. Kinabukasan si Go Mi-ho ay nagwelga sa gutom sa harap ng opisina ng taga-usig. Tumawag sila ng maraming mamamahayag upang harangan ang taga-usig. Sinabi ni Mi-ho na si Chang-ho ay hindi nakatakas na bilanggo, ngunit inkidnap ng iba. Pinuna ng taga-usig na sila ay gumagawa ng walang katuturang kaguluhan. Ipinahayag ni Mi-ho sa publiko na basta't makita niya si Chang-ho, siya ay handang makipagtulungan ng walang kondisyon sa opisina ng taga-usig. Hiniling ng taga-usig na ibigay nila ang kanilang mga telepono upang suriin kung mayroon silang komunikasyon kay Chang-ho. Sa hindi inaasahan, talagang ibinigay ni Mi-ho ang kanyang telepono sa kanila. Nang mapanood ni Chang-ho ang balita, agad niyang naintindihan ang intensyon ni Mi-ho. Ang mga kaibigan ay nag-iwan ng telepono sa silid upang hintayin ang kontak ni Chang-ho, ngunit walang tawag. Sa sandaling ito si Mi-ho ay biglang napansin ang patalastas ng seguro na ipinapakita sa gusali. Ang nilalaman ng patalastas ay ang mismong mga salita na sinabi ni Chang-ho noong nag-propose siya sa kanya. Agad niyang napagtanto na ito ay senyales mula kay Chang-ho. Nagmadali siyang tumawag sa numero sa patalastas at si Chang-ho nga ang nasa kabilang linya. Sa sandaling ito si Chang-ho ay nasa katabing door sa tapat niya. Hindi ba ikaw ay in-kidnap? Ngayon nandito ka na, hindi na ako kailangang mag-alala. Ipinaalam ni
Miho kay Chang Ho na ang tesis ng propesor ay nasa kamay ng asawa ng matabang bilyonaryo. Google search, queries, CDRE 46 Vietnamese to Tagalog translation of TACDP, Lilond Nas ECDA. Gong Jai-hoon, Widen Isoda. LT50 Hin Est Video Tijik Trong Ni Tijik Ni Ranks as VKTS Tipsan Kai Stikif. And then Gong Jai-hoon events tin ili das dengay das dians dendif si kaus giti katifitbo. Si tani vay Gong Jai-hoon ranks numan nilond na TEFA tifitbo yi den devay das nubdens as giaolon das cho big mouth. ACC dens vi dengay gidu Chang Ho dire goy vikli den devay das si Sam Yuko dalawa ditin by Giddens. Using big mouth character names si Dire 46. Sa kasamaang palad, ang matabang bilyonaryo ay madalas na nang aabuso sa kanyang asawa. Siya ay nasaktan at tumakas. Nagkataon na ang propesor ay nagbigay ng paunang lunas at masusing pangangalaga. Bago habulin, itinago ng propesor ang tesis sa kwintas ng asawa ng matabang bilyonaryo. Nang marinig ng matabang bilyonaryo na gusto ng kanyang asawa ng diborsyo, agad siyang nawalan ng kontrol at nagpahayag na hindi siya pipirma sa kasunduan ng diborsyo. Binalaan siya ni Gong Jai-hoon na kung ilalabas sa publiko ang tesis, silang dalawa ay magkakaproblema. Nagsuot si Chang Ho ng damit na inihanda ni Big Mouth at sinabing ang inyong mga kasalanan ay ako ang hahatol. Hindi ang huwes, kayo ay isang grupo ng mga nananakit. Ang paglilitis ng tatlong bilyonaryo ay naganap ayon sa itinakdang oras at walang sinuman ang nag-akala na ang wanted na tao ay hayagang magla-livestream. Ito ay isang live broadcast na nagpakagulo sa Korea. Tatlong tanyag na personalidad ang nagplano na patayin ang isang doktor. Sinusuhulan nila ang mga kawani ng korte upang hatulan sila ng walang sala, ngunit hindi nila maisip na ang hinahanap na nakatakas na bilanggo, si Big Mouth, ay hulaan ang takbo ng paglilitis sa pamamagitan ng isang live broadcast. Ngayon, tiyak na walang sala ang hatol. Sa simula, inakala ng lahat na si Chang Ho ay nagsasabi lamang ng kung ano-ano. Ngunit nang makita nila na patuloy na hinuhulaan ni Chang Ho ang mga hatol ng huwes, kasabay ng mga ebidensya at patotoo na nagpapatunay sa kanilang kawalang sala, nag-ingay ang buong bansa. Nagsimula silang magduda sa katotohanan ng paglilitis. Sa sandaling ito, isang tauhan ang nagmamadaling pumasok sa silid hukuman at iniabot ang tablet kay Gong Jai-hoon. Nang isuot niya ang earphone, sakto namang narinig niya ang hula ni Chang Ho. Ang hunghang na iyan, agad na hiniling ni Gong Jai-hoon sa taga-usig na itigil ang paglilitis. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin ang e-address ni Chang Ho. Ngunit gumamit si Chang Ho ng banyagang virtual network, hindi agad matukoy ang address. Sa sandaling ito, tumawag ang asawa ng matabang bilyonaryo kay Gong Jai-hoon at hiniling sa kanya na dalhin ang pinirmahang kontrata ng diborsyo. Kung hindi, ibibigay niya ang tesis kay Big Mouth. Agad na dinala ni Gong Jai-hoon ang isang grupo ng mga tao sa napagkasunduang lugar. Nasaan na ngayon si Big Mouth? Sabihin mo sa akin kung nasaan ang iigong iyon. Sinabi ng asawa ng bilyonaryo na si Big Mouth ay nasa isang abandonadong pabrika. Agad na nagtungo ang pulis sa abandonadong pabrika na sinabi niya, ngunit nagulat sila dahil isang computer lamang ang nasa loob. Samantala, ang hatol ng korte ay naganap tulad ng hula ni Chang Ho. Tatlong tao ang idineklara na walang sala dahil sa kakulangan ng ebidensya. Bakit ganoon? Ang tatlong bilyonaryo ay pinalibutan ng media sa labas ng korte. Hinarap nila ang mga tanong mula sa reporter. Muli nilang idineklara na si Chang Ho ang talagang pumatay. Biglang dumating ang isang sasakyan ng patalastas. Sa screen ay naka-livestream ang pag-uusap ni Gong Jai-hoon at ng asawa ng matabang bilyonaryo. Kailangan ba talaga nilang patayin ang propesor na iyon dahil lang sa tesis? Pinatay nila siya dahil may ibang dahilan, hindi dahil sa tesis, narinig mo ba? Agad na nag-ingay ang lahat ng reporter. Nagmadali silang tanungin ang tatlong tao kung totoo bang pinatay nila ang propesor. Samantala, hindi alam ni Gong Jai-hoon na ang nilalaman ng pag-uusap ay live na ipinapalabas sa buong bansa. Isang tauhan ang nagmamadaling tumakbo at ipinaalam sa kanya na may nakatagong kamera. Agad na nagulat si Gong Jai-hoon. Mabilis niyang natuklasan ang kamerang nakatago sa flower pot. Galit na kinagat ni Gong Jai-hoon ang kamera ng ilang beses. Dinura ito sa lupa at tinapaktapakan ng ilang beses. Ang sasakyan ng patalastas sa labas ng korte ay dahan-dahang bumukas. Sa loob nito ay si Park Chang Ho, ang taong hinahanap nila. Lumapit si Chang Ho sa taga-usig at hayagang tinanong siya kung tututol ba siya sa hatol. Walang ibang pagpipilian ang taga-usig kundi pumayag sa apela. Samantala, dahil hindi pa nalilinis ang pangalan ni Chang Ho sa kaso, ibinalik siya sa kulungan. Ang tauhan na naaksidente ay hindi namatay kundi malubhang nasugatan at nasa ospital. Sa araw na ibinalik si Chang Ho sa kulungan, ang boss ng sindikato ay nag-organisa ng isang espesyal na salo-salo upang salubungin siya. Ipinaalam ng pinuno ng selda kay Chang Ho na mula nang umalis siya, may lumitaw na kakaibang sakit sa kulungan. Maraming mga kapwa bilanggo ang biglang umubo ng sirop at nawalan ng malay. Mayroon pang ang biglang nabaliw at umatake ng iba. Ang kakaiba ay ang mga bilanggo na nagkasakit ay pawang mga huwaran sa kulungan. Samantala, sa isang manor sa Korea, ibinigay ni Alcalde Choi Duha sa isang matandang lalaki ang isang dokumento at sinabing iyon ang orihinal na kopya ng tesis. Lumabas na siya ang utak sa likod ng lahat. Hinarang ng tatlong bilyonaryo si Alcalde Choi Duha at kinuwestiyon siya. Bakit mo kami pinapasa ng responsibilidad para sa kasalanang ito? Hindi ba kasabwat ka rin? Lumabas na ang lahat ay plano ni Alcalde Choi Duha.
Maaga pa lang ay nakuha na niya ang tesis mula sa asawa ng matabang bilyonaryo at hinintay si Chang Ho na pabagsakin si Gong Jae-hoon bago ibigay ang tesis sa matandang lalaki. Ang tatlong bilyonaryo ay pumatay din ng tao sa ilalim ng utos ni Alkalde Choi Do-ha. Pagkatapos nito, inutusan ni Alkalde Choi Do-ha ang kanyang mga tauhan na sadyang gumawa ng aksidente upang ibunyag ang kanilang pagpatay. Matapos makulong ang tatlong bilyonaryo, sadyang nagbigay ang alkalde kay Chang Ho ng palatandaan mula sa dashcam. Nang makita ni Chang Ho ang kamera, may naglagay ng gamot sa kanyang inumin at pagkatapos ng kanyang aksidente ay kinuha nila ang kamera. Pagkatapos, ikinulong nila si Chang Ho dahil sa hinalang paggamit ng shabu. Sadyang gagamitin niya sana ang tatlong bilyonaryo upang patayin si Chang Ho, ngunit hindi inasahan ni Alkalde Choi Do-ha na si Chang Ho ay hindi lamang hindi namatay kundi naging si Big Mouth. Gusto ni Alkalde Choi Do-ha na kalabanin si Gong Jae-hoon dahil ang pinakamalapit sa matandang lalaki ay ang asawa lamang ng alkalde at si Gong Jae-hoon. At ang balangkas na lokohin si Gong Jae-hoon at kumuha ng trilyon-trilyong pondo ay pinamunuan din ni Alkalde Choi Do-ha. Kinagabihan, nag-iwan si Chang Ho ng isang papel sa silid bulungan, nagbabanta kay Big Mouth na kung gusto niyang malaman ang palatandaan tungkol sa tesis, makipagkita sa kanya sa simbahan bukas ng alas 8 ng gabi. Kung hindi siya darating, hindi na siya tutulong kay Big Mouth sa anumang bagay. Kinabukasan, tumugon si Big Mouth sa pamamagitan ng tarot card, pumapayag sa pagpupulong. Nakaupo si Chang Ho sa simbahan, naghihintay sa kanya. Malapit na ang oras at may nagpakita sa likod niya. Lumabas na ang taong hinihintay ni Chang Ho ay ang hepe ng mga bantay. Siya ba si Big Mouth? Tandaan ang mga kakaibang pangyayari na naganap dito sa nakaraan. Lumabas na ang hepe ng mga bantay ay palihim na tinutulungan si Chang Ho. Ang mga bilanggo na namatay sa kantina ay dahil sa hepe ng mga bantay na nagbigay ng malakas na gamot na nilinlang sila na pampakalma iyon. Kumuha si Chang Ho ng isang tarot card, ngunit hindi alam ng hepe ng mga bantay ang kahulugan ng card. Noon, palaging ginagamit ni Chang Ho ang tarot card upang makipag-ugnayan kay Big Mouth. Sinabi niya na ang hepe ng mga bantay ay hindi ang tunay na Big Mouth, ngunit itinaas ng hepe ng mga bantay ang kanyang manggas na nagpapakita ng totoo ng organisasyon. Naniniwala ka na ba? Umiti lamang si Chang Ho at lumapit sa harap ng hepe ng mga bantay at sinabing, hindi igagapos ng may-ari ang kanyang sarili. Ang kadena ay ginagamit lamang para sa mga tulad mo. Sabihin mo kay Big Mouth na personal siyang magpakita sa harap ko. Pagkatapos ay umalis si Chang Ho. Naiwan ang hepe ng mga bantay na nag-iisa at galit na galit sa simbahan. Paglabas, kumuha si Chang Ho ng isang recording kung saan naroroon ang usapan nila. Pagkatapos, nakipag-ugnayan siya kay Alkalde Choi Do-ha. Nag-aabiso na bukas ay interogahin siya ng opisina ng taga-usik. At balak niyang ibunyag ang mahalagang impormasyon tungkol kay Big Mouth at hiniling niya sa alkalde na maging saksi niya. Kinabukasan, pinakinggan ni Chang Ho ang recording sa dalawang tao. Ang recording na ito ay hindi lamang makapagpapatunay na si Chang Ho ay hindi si Big Mouth, kundi makapagpapatunay din na ang hepe ng mga bantay ay tauhan ni Big Mouth. Hiniling ni Chang Ho sa taga-usik na arestuhin ang hepe ng mga bantay, ngunit sinabi ng taga-usik na batay lamang sa recording ay hindi maaaring humingi ng warrant of arrest. Naalala ni Chang Ho na ang hepe ng mga bantay ay umangkin ng maraming pera mula sa mga bilanggo at maaaring gamitin ang kasong pandarambong upang humingi ng warrant of arrest. Pagkatapos, bumalik si Chang Ho sa kulungan at ikinulong siya ng hepe ng mga bantay sa selda. Ngunit hindi niya alam na malaking problema ang kanyang kahaharapin. May lumabas na kakaibang sakit sa kulungan. Maraming mga bilanggo ang biglang bumagsak, umubo ng dugo at nawalan ng malay. Mayroon pang nababaliw na umaatake sa ibang mga bilanggo. Ang mga tauhan ng medikal ay nagbigay ng gamot sa mga bilanggo na may sakit, sinasabing gagaling sila sa pag-inom nito. Ang masamang red tag ay nakatanggap din ng isang dosis ng gamot, ngunit mabilis itong naubos. Nagsimula siyang mamalimos ng gamot mula sa mga bilanggo. Kahit na binugbog, kailangan niyang makuha ang gamot. Sa kabutihang palad, napigilan siya ng mga bantay sa oras. Mula nang magkaroon ng sakit na ito, nagbitiw na ang lahat ng mga doktor sa bilangguan dahil sila ay inatake ng mga bilanggo. Narinig ni Miho ang balita at agad na nagtungo sa kulungan upang mag-apply para sa trabaho. Sa ganoong paraan, magkakaroon siya ng mas maraming pagkakataon na makita si Chang Ho. Ngunit hindi lamang siya ang nag-apply para sa trabaho, kundi pati na rin ang dalawang tauhan ng alkalde. Habang ipinapakita ni Miho ang kanyang karanasan sa trabaho, biglang tumunog ang alarma. Lumabas na nabaliw na ang masamang red tag. Gusto niyang patayin ang mga bilanggo na nagnakaw ng kanyang mga gamit. Ilang bantay sa bilangguan ang pumigil sa red tag, ngunit bigla silang nagmamadaling gumamit ng taser para patumbahin siya. Gayunpaman, nang bumagsak ang red tag, natuklasan ng mga bantay na wala na siyang hininga. Agad na nagbigay ng CET si Miho sa red tag. Sa sandaling ito, ang dalawang tao na may kagamitan ay nagmamadaling tumakbo at hiniling kay Miho na umalis. Ngunit pagkatapos ng pagtatalo, natuklasan nila na naubos na ang baterya ng kagamitan. Ipinagpatuloy ni Miho ang CET sa red tag. Sa kabutihang palad, sa huli ay nailigtas niya ito. Sinabi ng hepe ng mga bantay sa dalawang tao na bumalik. Sinabi niya na pipiliin niya si Miho na magtrabaho dito. Ang totoo, ang hepe ng mga bantay ay hindi pinahahalagahan ang kanyang kakayahan, kundi gusto niyang gamitin si Miho upang kontrolin si Chang Ho. Lihim na pumasok si Miho sa silid ospital at kumuha ng sample ng dugo ng red tag. Gusto niyang malaman kung ano ang kanilang ipinapakain sa kanila. Dahil ang gamot na ininom ng red tag ay ipinadala mula sa ospital ng asawa ng alkalde. Sinabi ng hepe ng mga bantay kay Chang Ho na si Miho ay nagtatrabaho sa kulungan. Kung hindi niya ibubunyag ang nilalaman ng
tesis, si Miho ay maaaring nasa panganib. Agad na nagalit si Chang-ho. Hinawakan niya ang kwelyo ng hepe ng mga bantay at sinabing gusto niyang makita si Miho. Pagkatapos, nagpalitan sila ng impormasyon. Tinanong ni Chang-ho ang hepe ng mga bantay kung bakit gusto ni Big Mouth na malaman ang nilalaman ng tesis. Sumagot ang hepe ng mga bantay na namatay ang anak na babae ni Big Mouth dahil sa tesis na iyon. Ipinaalam ni Chang-ho sa hepe ng mga bantay na ang nilalaman ng tesis ay batay sa pagsubok ng sirop upang makakuha ng sample ng sirop mula sa mga bilanggo. Pagkatapos, nagkita sina Miho at Chang-ho. Sinabi niya kay Miho na magbitiw na at umalis na. Ngunit sinabi ni Miho na upang imbestigahan ang sirop sa kulungan, siya lamang ang makakatulong kay Chang-ho. Sa sandaling ito, tumunog ang sirena ng pulisya. Lumabas na ang taga-usig ay nagdala ng isang grupo ng mga tao. Pumunta sila upang arestuhin ang hepe ng mga bantay. Nang marinig ng hepe ng mga bantay na darating sila upang arestuhin siya, nagulat siya at sinabing siya ay tao ni Gong Jae-hoon. Pagkatapos nito, nakatanggap si Gong Jae-hoon ng tawag mula sa hepe ng mga bantay. Ano? Emergency arrest? Ang mga gigigong ito. Sino ang nag-utos niyan? Si Alcalde Choi Duha ang nagbigay ng presyon sa nakatataas. Sa totoo lang, ang lahat ng ito ay isang palabas na isinadula ni na Gong Jae-hoon at ng taga-usig. Gusto ni Gong Jae-hoon na gamitin si Big Mouth upang alisin si Alcalde Choi Duha. Nang marinig ang balita na inaresto ang hepe ng mga bantay, ang lahat ng mga bilanggo ay natuwa. Matagal na nilang gustong bumagsak siya sa pwesto dahil hindi kakaunting pera ang kinain niya mula sa kanila. Sa sandaling ito, pinagmamasdan ni na Chang-ho at Miho ang ekspresyon ng bawat bilanggo dahil ang hepe ng mga bantay ay tao ni Big Mouth. Kung may sino man ang magpakita ng takot, ibig sabihin, maaaring siya si Big Mouth. Ngunit nadismaya si Chang-ho nang hindi nagpakita ng anumang baka si Big Mouth. Nang araw na iyon, tinawag ni Alcalde Choi Duha si Chang-ho. Sinabi niya kay Chang-ho na malapit nang dumating ang bagong hepe ng mga bantay. Di nagtagal, isang bantay sa bilangguan, kasama ang hepe ng mga bantay, ang lumapit. Lumabas na siya ang espiya na itinanim ni Alcalde Choi Duha sa tabi ng hepe ng mga bantay. Ang pag-promote sa kanya sa posisyon ng hepe ng mga bantay ay upang matuklasan si Big Mouth sa kulungan. Nagpasalamat si Chang-ho sa alkalde sa lahat ng ginawa niya para sa kanya. Ngunit sinabi ng alkalde, hindi pa ako lubos na makapaniwala sa iyo hanggang hindi mo dinadala si Big Mouth sa harap ko. Nang marinig ito, alam ni Chang-ho na nakuha na ng alkalde ang pain. Maaga pa lang ay sinabi na ni Gong Jae-hoon sa kanya na ang alkalde ang nasa likod ng lahat. Kaya naman, sadyang binigyan ni Chang-ho ng recording pen ang alkalde. Ginamit siya upang alisin ang hepe ng mga bantay. Sa ganoong paraan, maaari niyang pukawin ang alitan sa pagitan ng alkalde at ni Big Mouth at pilitin ding magpakita si Big Mouth. Pagkatapos ng paglilitis, napagtanto ni Gong Jae-hoon na si Alcalde Choi Duha pala ang kanyang kalaban. Ipinagbigay alam niya sa hepe ng mga bantay na ang alkalde ang nagbigay ng recording tape. Nang marinig ang balitang ito, labis na nagalit ang hepe ng mga bantay. Sa sandaling ito, ang asawa ng alkalde ay maihawak na inumin at naghahanda ng umalis. Sumakay siya sa kotse at uminom ng isang lago, ngunit biglang nahilo sa daan at naaksidente. Di nagtagal, nakita ng alkalde ang balita sa newsfeed tungkol sa aksidente ng kanyang asawa. Alam ni Chang-ho na hindi ito isang simpleng aksidente, kundi ganti ni Big Mouth kay Alcalde Choi Duha. Nang araw na iyon, nag-isip si Chang-ho ng isang plano. Hiniling niya sa bagong hepe ng mga bantay na tipunin ang lahat ng tao sa kulungan. Upang bawat isa ay maghubad ng damit, tingnan kung sino ang may totoo ng organisasyon ng Big Mouth. Samantala, si Chang-ho ay magmamasid sa lahat sa pamamagitan ng kamera sa opisina. Di nagtagal, may nakita silang isang tao, ngunit pagkatapos tingnan ang lahat, 3 tao lamang ang kanilang natagpuan. At sila ay maliliit na tauhan lamang ni Big Mouth. Hiniling ni Chang-ho sa bagong hepe ng mga bantay na bantayan ng mahigpit ang mga taong ito at tingnan kung sino ang kanilang kinokontak. Ngunit sinabi ng bagong hepe ng mga bantay, inuutusan mo ba ako? Ako ang hepe ng mga bantay dito. Sumagot si Chang-ho, kung kaya kong ilagay ka sa posisyong ito, maaari rin kitang paalisin. Naglakas loob kang magtaksil sa akin. Gusto mo bang patayin kita nang walang nakakaalam? Lubos na nainis ang bantay sa bilangguan. Hawak niya ang pamalo at malakas na hinampas ang hepe ng mga bantay. Hoy, akala mo ba hepe ka pa rin dito? Ang yabang mo. Sino ang gusto mong labanan? Gusto mo si Big Mouth, di ba? Tinatanong kita, magsalita ka. Kung hindi inawat ng bantay sa bilangguan, siguradong mamatay na ang hepe ng mga bantay sa pagpapahirap. Pagkatapos, inaresto niya ang lahat ng tauhan ni Big Mouth at tinanong ang hepe ng mga bantay kung sino si Big Mouth. Kung hindi ka magsasalita, papatayin ko ang lalaking iyon. Sinabi ng hepe ng mga bantay na hindi pa niya nakikita si Big Mouth. Pagkatapos, hinawakan ng bantay sa bilangguan ang liig ng hepe ng mga bantay at pinilit siyang tingnan ang lahat. Sa sandaling malapit nang mamatay ang lalaking iyon, biglang naputol ang lubid. Lumabas na dinala ni Chang-ho ang mga tao rito. Sinabi niya sa bantay sa bilangguan na pakawalan sila. Kung hindi, ipapakita niya rito kung paano maging magalang. Gusto ng bantay sa bilangguan na ipagtaksil ng boss ang kanyang sarili kay Chang-ho. Ngunit sino ang mag-aakala na sinabi niya, ang tradisyon sa aming pamilya ay bugbugin ang lahat ng masasamang tao. Ang mga traidor ay gagawing karne. Ikaw ay dating alagad ng lalaking ito. Ngunit pinili mong magtaksil. Mag-ingat, baka parusahan ka ng langit. Kung may matapong sirap dito ngayon, ang pinaka
pinakamalaking parusa sa akin ay ang makulong, ngunit ang posisyon mo ay hindi mo na mapapanatili pa. Nang matapos niyang timbangin ang sitwasyon, pinakawalan niya ang punong bantay at tumawag kay Mayor Choi, sinabing nakikipagtulungan si Chang Ho kay Big Mouth at hahanapin niya si Big Mouth sa sarili niyang paraan, at pumayag naman ang alkalde sa kahilingan. Pagkatapos, tinipon niya ang lahat ng mga bilanggo at inihayag na hindi si Chang Ho ang tunay na Big Mouth. Sinabi rin niya na mula ngayon, ipagbabawal ang paggamit ng cafeteria at convenience store, at ang lahat ay kailangang magtrabaho ng doble hanggang sa mahanap si Big Mouth, at sinumang makakita kay Big Mouth ay mapapatawad sa kanilang krimen. Matapos paalisin ang pulutong, isang bilanggong may mahabang buhok ang humila sa punong bantay at tinanong kung sino si Big Mouth, at sinabi ng punong bantay na hindi niya alam. Nang aambain na ng bilanggong may mahabang buhok, hinawakan ni Chang Ho ang kamao nito. Tinawag ng bilanggo si Chang Ho na manloloko at tinulak siya. Nang aambain na ng bilanggong may mahabang buhok, tinawag siya ng boss na huwag galawin si Chang Ho. Boss, nilinlang ka rin niya nitong nakaraang araw. Hindi ka ba galit? Matagal ko nang alam na hindi siya si Big Mouth, kaya hindi ako galit, pero galit na ako ngayon. Huwag kang makialam. Sinabi ko na huwag mong galawin, siya ang tao ng Samdugang. Tama, huwag mong galawin si Chang Ho, baka sirain ko ang lugar na ito. Kailan mo nalaman na hindi si Chang Ho si Big Mouth? 0 minuto na ang nakalipas. Noong araw na iyon, sinabi ng punong bantay kay Chang Ho na nakikipagtulungan sila ni Mayor Choi. Maaga o huli, aalisin siya ni Big Mouth. Ang dahilan kung bakit buhay pa siya hanggang ngayon ay dahil iniimbestigahan niya ang disease. Ngunit sinabi ni Chang Ho, iyon ang dahilan kung bakit ako nagpanggap na nakikipagtulungan sa alkalde. Nagpapanggap na hindi ka nagtaksil sa amin, hindi ba? Sinabi ni Chang Ho, kung hindi ka papasok sa lungga ng tigre, paano mo mahuli ang kuting ng tigre? Nakaisip na rin siya ng bagong plano. Nag-schedule siya ng pagpupulong kay Big Mouth sa 8:00 ng gabi sa simbahan. Kung hindi siya darating sa pagkakataong ito, kakanselahin niya ang lahat ng plano. Isang sandali pa lang, sinabi ng lalaki na huwag maglihim, tapos sa sumunod na sandali ay malupit na siyang gumawa ng masama sa kanyang asawa at halos patayin pa nga ito. Kahit hiwalay na sila, hindi pa rin pinatawad ng matabang lalaki ang kanyang asawa. Lihim siyang pumasok sa bahay nito, handang ipagpatuloy ang pang-aabuso. Sa takot, tumakbo ang asawa sa kusina, kumuha ng kutsilyong pangprutas para ipagtanggol ang sarili. Wala na tayong kinalaman sa isa't iisa. Hindi kita patatawarin, mananatili kang sa akin habang buhay. Tamang-tama, pumasok si Mayor Choi. Hindi siya nagulat na makita ang asawa ng matabang bilyonaryo na nakahando sa isasahi. Bagkus, kalmado siyang nag-utos sa kanyang mga tauhan na dalhin ang matabang lalaki. Ginamit ni Mayor Choi ang fingerprint ng asawa ng matabang bilyonaryo para buksan ang telepono nito. At natuklasan niya ang chat message sa pagitan niya at ni Miho. Ang pangunahing nilalaman ay ang project report na ibinigay ni Miho para i-check. Na-realize ng alkalde na nakikipagtulungan si Chang Ho kay Big Mouth, kaya tumawag siya sa gwardiya ng bilangguan at inutusan siyang alisin si Chang Ho at Miho. Kinagabihan, isang gwardiya ng bilangguan ang nagbigay ng keycard sa lalaking may mahabang buhok. Inutusan niya itong buksan ang lahat ng pinto ng selda upang lumikha ng isang kaguluhan. Sa ganitong paraan, maaari nilang samantalahin ang kaguluhan upang alisin ang dalawang tao. Nakita ni boss ang lahat, nakaramdam ng may kakaiba, kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na huwag kumilos ng padalos-dalos. Sa oras na ito, naghihintay si Chang Ho kay Big Mouth sa simbahan. Bigla siyang nakatanggap ng mensahe na humihiling na ilipat ang lokasyon ng pagpupulong. Kaya pumunta si Chang Ho sa teritoryo ng bilyonaryo para hintayin si Big Mouth. Samantala, binuksan ng isang gwardiya ng bilangguan ang kahon ng kuryente at hinampas ang electrical panel, dahilan upang biglang magdilim ang bilangguan. Hindi nataranta si Chang Ho, kalmado siyang umupo at naghintay kay Big Mouth, at pagkaraan ng ilang sandali, nakakita siya ng isang anino sa kabilang dako. Ginamit ni Chang Ho ang lighter para magbigay liwanag, at lumabas na ang dating pinuno ng bilangguan ang Big Mouth. Tinanong ni Chang Ho si Big Mouth kung bakit siya sinaktan. Sumagot si Big Mouth na mula nang mahila siya ng alkalde sa gulo, nakatakdang siyang mamatay sa kamay nila. Ngunit mayroong isang tao na gusto pa ring iligtas siya, at ang tanging paraan upang iligtas siya ay gawin siyang Big Mouth. Tinanong ni Chang Ho kung bakit ganoon na lang ang pagkapit ni Big Mouth sa disease. Sinabi ni Big Mouth na namatay ang kanyang anak dahil sa disease na iyon. Ang paglalantad lamang sa katotohanan ng disease ang makakabagsak sa alkalde at sa taong nasa likod niya. Hindi niya sila kayang direktang kalabanin mula sa dilim, kaya ginawa niya lang si Chang Ho na kasing antas nila para makapagharap-harapan. Matapos maghanap sa loob ng mahigit 10 yugto, natagpuan din sa wakas si Big Mouth, at nang marinig ang katotohanan, tuluyan nang nagdilim ang paningin ni Chang Ho. Nagpasya siyang tapakan si Big Mouth para makatayo sa itaas ng mga tao ni Mayor Choi. Sa ganoon lang siya magiging kapantay nila. Pagkatapos makinig, walang humpay na pinuri ni Big Mouth si Chang Ho at inubos ang kanyang baso ng alak. Sinabing tama nga ang pagkakilala niya kay Chang Ho. Sa sandaling ito, nakatanggap bigla si Big Mouth ng tawag, at pagkatapos makinig, sinabi niya kay Chang Ho na mabilis na pumunta sa infirmary dahil nasa panganib ang kanyang asawa. Sa oras na ito, nagpapalit si Miho ng benda sa lalaking may pulang card. Nang tumawag si Chang Ho at inutusan siyang umalis kaagad doon. Ngunit ang bakal na pinto ay selyadong nakakandado ng gwardiya ng bilangguan at hindi siya makalabas. Sinabi ni Chang Ho sa kanya na pumunta sa infirmary para magtago at pupunta siya kaagad doon. Gayunpaman, habang papunta si Chang Ho sa infirmary, hinarang siya ng mga tao ng gwardiya ng bilangguan.
Nagkaroon ng pagtatalo si Chang Ho at ang gwardiya ng bilangguan, ngunit hindi niya kayang labanan ang marami ng mag-isa. Sa huli, siya ay binugbog hanggang sa hindi na makagalaw. Sa kabutihang palad, sa kritikal na sandali, dinala ni boss ang kanyang mga tao para iligtas si Chang Ho. Sinabi niya kay Chang Ho na bilisan ang paghahanap kay Miho. Sa sandaling ito, sinira ng isang gwardiya ng bilangguan ang salamin at tumalon sa infirmary. Agad siyang tinurukan ni Miho mula sa likod na nagdulot ng pagkawala ng malay ng gwardiya ng bilangguan. Ngunit natuklasan na rin si Miho ng mga tao sa labas at baliw silang sumisipa sa pinto. Natakot si Miho at lumabas na iniligtas siya ng lalaking may pulang card habang inaasikaso niya ang sumasalakay. Biglang may narinig na putok ng baril, tinamaan ng bala ang lalaking may pulang card at bumagsak sa lupa. Agad na itinulak ni Miho ang kama sa sumasalakay, dahilan upang malaglag ang baril nito. Dinaganan ng lalaking may pulang card ang sumasalakay ngunit tinamaan ng bala sa braso. Kinuha ni Miho ang medikal na gamit upang bendaan ang sugat nito, ngunit sa sandaling ito, may kumuha ng baril sa lupa. Lumabas na iyon ang gwardiya ng bilangguan na dumating para alisin si Miho. Itinulak ng lalaking may pulang card si Miho at humarang sa harap ng gwardiya ng bilangguan. Agad siyang pinatumba ng gwardiya ng bilangguan nang aambain na ng gwardiya ng bilangguan na magpaputok. Biglang dumating si Chang Ho at binugbog ito. Kung hindi tinawag ni Miho, baka napatay na siya ni Chang Ho. Sa sandaling ito, dumating na si Big Mouth at ang punong bantay, dinampot ng punong bantay ang baril sa lupa at agad siyang pinatay. Isang malaking grupo ng pulis ang pumalibot sa lugar, kung lalabas sila ay babarilin sila kaagad. Biglang nakaisip si Chang Ho ng paraan, tinawagan niya si Gong Jae-hoon at sinabing ibibigay niya si Big Mouth dito. Natuwa si Gong Jae-hoon pagkarinig nito at sumigaw, huliin si Chang Ho. Mahal kita, hindi nagtagal, nang hindi makontak ang gwardiya ng bilangguan, dumating si Mayor Choi sa bilangguan. Hindi niya inaasahan na nagdala rin si Gong Jae-hoon ng maraming pulis dito. Ibigay alam ni Gong Jae-hoon kay Chang Ho na nakarating na siya pagkatapos ng tawag. Kinuha ni Chang Ho ang posas na malapit doon at pinusasan si Big Mouth. Pagkatapos ay inilabas ni Chang Ho si Big Mouth at ibinigay kay Gong Jae-hoon. Nakita lahat iyon ng alkalde, kahit hindi nagpakita ng emosyon sa mukha, tiyak na galit siya sa loob. Dahil pagkatapos hanapin sa loob ng mahigit 10 yugto, sa huli ay nahuli si Big Mouth ni Chang Ho. Sa loob lamang ng isang gabi, si Chang Ho ay naging pinakatanyag na abogado sa South Korea. Ipinagbigay alam ng tagausig kay Big Mouth na patuloy na nangunguna si Chang Ho sa mga trending search. Dahil ang lahat ay nasa kanilang plano. Sa oras na ito, pumasok si Chang Ho. Siya na ngayon ang tagapagtanggol na abogado ni Big Mouth. Humiling si Chang Ho na magpalit ng silid. Alam niyang sinusubaybayan ni Mayor Choi ang lahat mula sa labas. Nagbigay siya ng kontrata ng otorisasyon at hiniling kay Big Mouth na pumirma. Kasabay nito ay sinabi niya sa kanila na maghanda ng 0 bilyon para sa piyansa. Plano niyang piyansahan si Big Mouth palabas. Pagkatapos nito ay nagdao si Chang Ho ng press conference. Yung nagbigay alam niya sa mga reporter na ang dahilan kung bakit siya naging abogado ng depensa ni Big Mouth ay dahil nakatanggap siya ng isa pang kontrata ng otorisasyon mula rito upang linawin ang katotohanan tungkol sa kaso ng pagkamatay ng propesor. Sa isang manor sa South Korea, nahuli ni Gong Jae-hoon si Big Mouth na lubos na nagpasaya sa may-ari. Binigyan niya si Gong Jae-hoon ng isang kasunduan sa paglilipat ng bahagi at inutusan siyang pumirma at maglagay ng fingerprint na sinasabing ito ang kanyang gantimpala. Masayang lumuhod si Gong Jae-hoon at walang humpay na nagpasalamat, ngunit nang matapos na siyang maglagay ng fingerprint, biglang lumitaw ang asawa ni Mayor Choi at inutusan niya ang matandang lalaki na manood kaagad ng balita. Binuksan niya ang DC at nakita si Chang Ho na nangangako sa harap ng lahat ng reporter na iimbestigahan niya ang katotohanan tungkol sa kaso ng pagkamatay ng propesor. Sinabi niya na ang 3 bilyonaryo ay maliliit na tauhan lamang at ang taong nasa likod ang nagplano ng kasong ito. Nang matapos manood ang matandang lalaki, nagalit siya, alam niyang siya ang tinutukoy ni Chang Ho. Sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag ang asawa ni Mayor Choi mula sa alkalde. Sinabi niya na sinisimulan na ni Chang Ho ang proseso ng pagpiyansa kay Big Mouth. Pagkarinig nito, agad na pinunit ng matandang lalaki ang kasunduan sa paglilipat ng bahagi na ibinigay ni Gong Jae-hoon. Inutusan niya itong ayusin muna ang lahat bago bumalik. Pagkatapos noon, hinanap ni Gong Jae-hoon si Chang Ho. Gusto siyang hikayatin na maging miyembro ng organisasyon. Ngunit sinabi ni Chang Ho na, kung gusto ninyo ng kapayapaan, hayaan ninyo si Big Mouth mismo ang sumalubong sa akin. Hindi kayo ang nagbigay sa akin ng pagkakataon, kundi ako ang nagbigay sa inyo ng pagkakataon. Hindi pa ba ninyo naiintindihan iyan? Samantala, sinundan ni Miho ang kriminal sa isang base ng matandang lalaki. Nang aambain na ni Miho na pumasok para mag-imbestiga, nakita niya ang maraming tao na tumatakbo palabas mula doon. Na-realize ni Miho na posibleng may nangyaring insidente sa loob, kaya kinuha niya ang kanyang telepono at pumasok. Balak niyang i-record ang lahat ng nasa loob. Hindi nagtagal, nakita ni Miho ang mga sugatang kriminal. Tinulungan niya silang makalabas mula roon. Nang bumalik si Miho, nakita niya ang isang kriminal na nakabitin sa gilid ng isang hukay. Agad siyang lumapit at iniligtas ito. Nang alisin niya ang maskara, doon lang niya na-realize na siya pala ang lalaking may pulang card. Tamang-tama, biglang sumabog ang tubo ng tubig. Sa kabutihang palad, ang aksidenteng ito ay walang sanhi ng anumang kaswalti. Agad na nakatanggap ng balita ang matandang lalaki. Sinabi niyang matagal na siyang binalaan ng isang kaibigan na magkakaroon ng insidente ang base. Lumabas na maraming
taon na ang nakalipas, sinabi ng taong namamahala sa proyekto sa matandang lalaki na dapat itigil ang proyektong ito. Kung hindi, maaga o huli ay magkakaroon ng problema, ngunit hindi nakinig ang matandang lalaki. Sa halip, inalis pa niya ang taong namamahala at ginawa itong parang aksidente. At ang batang lalaki sa frame ay si Mayor Choi na nasa tabi ng matandang lalaki. Lihim siyang nagtago sa tabi nito para maghiganti. Tinanong ng alkalde ang matandang lalaki kung nagsisisi ba siya sa pag-alis sa taong namamahala, ngunit sumagot ang matandang lalaki, ang pagsisisi ay para lamang sa mahihina. Kahit bumalik pa ako sa oras na iyon, parehong desisyon pa rin ang gagawin ko. Ginamit ni Chang Ho ang 1 bilyon para piyansahan si Big Mouth. Pagkatapos nito, dinala ni Big Mouth si Chang Ho sa isang maliit na tindahan na binuksan niya noon. At ang logo ng tindahan ay ang mismong tatoo sa kamay ng mga tauhan ni Big Mouth. Pagkapasok sa tindahan, tinanong ni Chang Ho kung sino ang taong patuloy na nagliligtas sa kanya noon. Inutusan ni Big Mouth si Chang Ho na pumunta sa simbahan bukas ng 9:00 ng gabi. Sa oras na iyon ay ipakikilala niya silang dalawa. Ngunit nang umalis si Chang Ho sa tindahan, biglang nagkaroon ng plot twist na nakakagulat sa mga drama ng Korea. Pagkalabas lang ni Big Mouth sa piyansa, biglang inagaw ng isang di inaasahang pagsabog ang kanyang buhay. Noong oras na iyon, nanonood ng balita ang matanda at narinig na si Big Mouth ay namatay dahil sa gas. Lumitaw si Mayor Choi at sinabing buhay pa si Chang Ho. Hindi ko naman sinabing patayin mo ang abogadong iyon. Lumalabas na ang pagsabog ay gawa ni Mayor Choi. Tinanong ng mayor ang matanda, bakit hindi mo inasikaso si Chang Ho? Sumagot ang matanda, isang maliit na abogado, hindi dapat ikabahala. Sa oras na iyon, mabilis na tumakbo si Gong Jae-hoon at nakita si Mayor na kakalabas lang ng silid ng matanda. Alam niya na ang pagkawala ni Big Mouth ay tiyak na gawa ng mayor. Ang hirap-hirap niyang hulihin si Big Mouth, ngunit sa huli ay pinakinabangan pa ni Mayor, kaya halos mabaliw si Gong Jae-hoon sa galit. Sa daan pa uwi, tinanong ng driver ang alkalde kung gusto ba niyang alisin si Chang Ho. Sumagot siya, alam na niya ang napakaraming lihim ko. Pagkatapos, pumasok ang driver sa isang maliit na silid, inihagis ang larawan ni Chang Ho sa isang taong gustong nakabitin at inutusang mabilis na alisin si Chang Ho. Sa oras na ito, tahimik si Chang Ho sa morgue, naghahatid kay Big Mouth sa huling sandali. Tiningnan niya ang katawan ni Big Mouth at naalala ang sinabi ni Big Mouth sa kanya kanina. Sinabi ni Big Mouth na si Chang Ho ang unang taong pinagkatiwalaan niya sa buong buhay niya. Ibinigay niya ang lahat kay Chang Ho, at kahit na nabigo ang huling plano, ayos lang, ngunit umaasa siyang hindi susuko si Chang Ho. Alam ni Chang Ho na nauna nang hinulaan ni Big Mouth ang kanyang pagkamatay. Ang mga salita ni Big Mouth ay para lang umasa na makakapagtiyaga siya. Pumunta si Chang Ho sa basement kung saan naghihintay na ang mga inupahang tao para alisin siya. Pagkaalis niya sa sasakyan ay hinabol na nila siya. Pumunta si Chang Ho sa maliit na tindahan na sumabog at gusto niyang maghanap ng ilang pahiwati. Biglang sumugod ang mga inupahang tao at sinaksak ng sunod-sunod si Chang Ho. Nasa dingding na siya nang hindi na kayang makatayo, may dumating at tinakpan ang bibig ng salarin at pinatumba ito. Pagkatayo ni Chang Ho, nakita niya ang tauhan na lumapit. Dapat mas maaga akong nagpakilala sa iyo, patawad. Bakit ka nandito? Ano ang nangyayari? Ang inupahang lalaki na ito ay ipinadala ng boss para alisin ka. Nagmamadaling kinuha ni Chang Ho ang telepono at tinawagan si Miho para tanungin kung ligtas ba siya. Sinabi ng tauhan na huwag siyang mag-alala. Nagpadala sila ng tao para dalhin si Miho sa isang ligtas na lugar. Ang kanyang misyon ay protektahan si Chang Ho at Miho. Sa oras na ito, ilang tao ang dumating sa bahay ni Miho. Dinala nila si Miho at ang kanyang ama sa isang marangyang hotel. Sinabi ng tagapamahala ng hotel kay Miho na ang hotel na ito ay binuksan ng organisasyon at napakaligtas. Tinanong ni Chang Ho ang tauhan kung siya ba ang taong humiling kay Big Mouth na iligtas siya noon. Sinabi ng tauhan na hindi pa siya nagtatagal sa organisasyon. Ang taong makapagbibigay ng ganoong kahilingan ay dapat na hindi bababa sa isa sa top 3 na miyembro ng organisasyon. Tinanong ni Chang Ho kung sino ang taong iyon, ngunit hindi sinabi ng tauhan. Sinabi lang na sumunod siya sa kanya sa isang lugar kung saan makukuha niya ang sagot na gusto niya. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang simbahan kung saan nagdaraos ng pagluluksa ang mga pangunahing miyembro ng organisasyon para kay Big Mouth. At ang mga nagbigay ng abuloy ay lahat ng sikat na personalidad sa South Korea. Nakita ni Chang Ho na nandoon din ang punong bantay. Sinabi ng tauhan na kapipiyansa lang nito at siya ang pangatlo sa pinakamataas na miyembro sa organisasyon. Pagdating ni Chang Ho sa harap ng altar, biglang namatay ang ilaw sa simbahan. Mula sa itaas, isang video ang ipinalabas kung saan sinabi ni Big Mouth na handa ang organisasyon na gawin ang lahat para makamit ang kanilang layunin noon. Ngunit ang pamamaraang ito ay hindi na epektibo dahil nalantad na ang pag-ira ni Big Mouth. Nakahanap siya ng bagong tao na mamumuno sa organisasyon at magpatuloy, at ang taong iyon ay hindi pa huhuli kay Big Mouth, si Park Chang Ho. Ang plot twist sa Korean drama ay talagang nakakagulat nang ipinagkatiwala ni Big Mouth ang organisasyon kay Chang Ho. Hindi naniniwala ang punong bantay na totoo ang video. Nagdududa siyang sinadya ni Chang Ho na peking ito para makuha ang organisasyon. Habang nagtatalo ang dalawa, biglang may nagsalita at sinabing siya ang nag-record ng video. Ang taong iyon ay kaibigan ni Chang Ho, si Seung Tae. Lumabas na matagal nang nahulaan ni Big Mouth ang kanyang kapalaran. At hiniling niya kay Seung Tae na i-record ang kanyang huling habilin na humiling na ipalabas ang video na ito pagkamatay niya. Sinabi ni Seung Tae na ito ang huling utos
utos ni Big Mouth. Kung sino man ang ayaw sumunod ay maaaring tumayo. Hindi makapaniwala si Chang Ho na ang kaibigan na lumaki kasama niya ay tao ng organisasyon ni Big Mouth at isa pa palang deputy leader. Walang sinuman sa organisasyon ang nangahas na labagin ang huling habilin, tanging ang punong bantay na hindi sumuko ang tumayo at nagsabing, sumusunod ako. Pagkaalis ng punong bantay, tinanong ni Seung Tae si Chang Ho kung tatanggapin ba niya ang huling habilin ni Big Mouth, ngunit hindi agad sumagot si Chang Ho. Pagkaalis ng lahat, nag-usap silang dalawa. Sinabi ni Seung Tae na noong sinaktan si Chang Ho at pumasok sa bilangguan, hindi niya kayang makita siyang nagdurusa sa kawalang katarungan kaya napilitan silang gamitin ang pamamaraang iyon para iligtas siya. Sa oras na ito, galit na galit si Chang Ho, ayaw niyang maging Big Mouth, gusto lang niyang mamuhay ng tahimik kasama si Miho. Ngunit sinabi ni Seung Tae sa kanya na pagkatapos mamatay ni Big Mouth, may nagtatangkang magtaksil sa organisasyon. At hindi rin siya patatawarin ng mga tao ni Mayor Choi. Sa oras na iyon ay mas mapanganib ang kanyang pamilya, binigyan ni Seung Tae si Chang Ho ng isang araw para mag-isip. Samantala, sabik na naghihintay si Mayor Choi sa resulta ng pananambang, nang biglang dumating ang driver na tumatakbo. Patay, ang lugar kung saan natagpuan ang bangkay ay ang lugar kung saan inalis si Big Mouth. Ano, kusa siyang umalis? Halos mabaliw si Mayor sa galit, hindi niya inaasahan na ganoon kahirap harapin ang isang maliit na abogado. Pagkabalik sa bahay, gusto ni Chang Ho na tanungin ang opinyon ni Miho at ng kanyang biyenan. Nang marinig ng biyenan na patuloy na hahanapin ni Chang Ho ang utak sa pag-alis kay Big Mouth, mariin siyang tumutol. Ngunit sinuportahan ni Miho si Chang Ho na ipagpatuloy ang investigasyon. Sinabi niyang masyadong maraming inosenteng tao ang kasangkot sa kasong ito. Kung susuko siya, mas maraming biktima ang makakaranas ng kalamidad sa hinaharap. Kinabukasan, pumunta si Seung Tae kay Chang Ho at tinanong kung napag-isipan na niya ng mabuti. Sabi ni Chang Ho, tutulungan niya si Big Mouth na tapusin ang misyon bago siya atras at tinanong niya si Seung Tae tungkol sa pagkawala ng anak na babae ni Big Mouth. Ikinuwento ni Seung Tae na ang anak na babae ni Big Mouth ay isang reporter na naglaho sa proseso ng investigasyon sa base ng matandang lalaki. Dalawang salita lamang ang natagpuan sa kanyang kasunduan professor at thesis. Kaya, paano na ang trilyong pera ni Gong Jae-hoon? Sinabi ni Seung Tae na niloko talaga nila si Gong Jae-hoon ng pera. Ngunit bago pa mailipat, naunahan na ito ng iba. Ang pangalan ng boss na dating binugbog ni Chang Ho sa isang laban ay nakalaya na sa kulungan at pumunta si Chang Ho mismo sa restaurant para salubungin siya. Ibigay daw niya sa matandang lalaki ang restaurant na ito at titiyakin niyang magiging kontento ito sa kita. Pagkarinig nito, tuwang-tuwa ang boss dahil ang pangako na sinabi ni Chang Ho dati ay natupad na. Sa pagkakataong ito, nagmamadaling tumakbo ang alagad at sinabing nagpadala ang warden ng tao para asikasuhin si Mayor Choi. Sinabi ni Seung Tae kay Chang Ho na maraming tao sa organisasyon ang hindi kumikilala sa kanya bilang Big Mouth at ang warden ang namumuno sa kanila. Lihim siyang nagpadala ng dalawang lalaki para asikasuhin si Mayor Choi bilang paghihiganti para kay Big Mouth. Ngunit ang pangangatawa ng alkalde ay malinaw na hindi basta-basta, ilang suntok lamang ang inabot at napabagsak na niya ang dalawang iyon. Kung hindi maayos na haharapin ni Chang Ho ito, marami sa organisasyon ang hindi susunod sa utos. Di nagtagal, habang naglalaro ng bilyar ang warden, pumasok si Seung Tae at ang mga alagad niya sa bilyaran at tinanong siya kung bakit siya kumilos ng mag-isa. Sumagot siya, ang ating pinuno ay inasikaso sa gitna ng 3 araw ng sikat ng araw at nalaglag pa ng ganoon kasama. Malinaw na mayroong nagpakialam, ngunit walang sinuman ang tumindig para maghiganti, kaya kailangan ko na lamang ayusin itong si Park Chang Ho na hangal. Napakahina ni Park Chang Ho, sabihin mo sa kanya na huwag nang mangarap na makaupo sa posisyon ni Big Mouth. Kumuha si Seung Tae ng isang bola ng bilyar at pinukpok ito sa ulo niya, pagkatapos ay iginapos niya ang warden sa kotse at binuhusan ng gasolina ang sasakyan. Agad na nanlaki ang mga mata ng warden sa takot at sinindihan agad ni Seung Tae ang apoy. Nang handa na siyang tapusin ang buhay ng warden, biglang tumunog ang telepono, tawag iyon mula kay Chang Ho. Pagkatapos sagutin ang tawag, itinapon ni Seung Tae ang lighter at nakahinga naman ng maluwag ang warden. Pagkatapos, kinalagkad ang warden sa harapan ni Chang Ho. Sinabi ni Chang Ho sa kanya na kung mamatay si Mayor Choi, hindi rin siya mabubuhay dahil ginulo niya ang plano ko. Ang paraan ng paghihiganti na inayos ko ay hindi simple gaya ng iniisip mo. Sila ay mga vampira na sumisipsip sa sirop ng mga inosente. Alam mo ba kung ano ang pinakakinatatakutan ng mga vampira? Iyon ay masunog ng buhay sa ilalim ng sikat ng araw. Ilalantad ko ang lahat ng kanilang mga krimen sa liwanag. Kasabay niyon, ang kanilang mga kaluluwa ay unti-unting masusunog. Ito ang paraan ko ng paghihiganti. Itinayo ni Chang Ho ang warden at sinabing hindi niya kailangan ang posisyon ni Big Mouth. Pagkatapos mapatalsik ang grupo ng alkalde, aalis siya sa organisasyon. Naisip ni Chang Ho ang isang paraan para lapitan ang alkalde, na ipahayag niya sa press conference na tatakbo siya bilang alkalde. Kasabay nito, inakusahan niya si Mayor Choi na sangkot sa mga tiwaling puwersa at sumasali siya sa halalan upang sirain ang mga ito. Sa sandaling ito, pinuntahan ni Gong Jae-hoon si Chang Ho at alam din niya na natalo si Gong Jae-hoon kay Mayor Choi. Hiniling niya rito na tulungan siyang maging alkalde at nagtanong si Gong Jae-hoon kung ano ang kanyang pakinabang. Sinabi ni Chang Ho na kung magtagumpay siya, tutulungan niya si Gong Jae-hoon na umupo sa posisyon ng matandang lalaki. Nagtaka si Gong Jae-hoon na kung gusto na niyang tumakbo bilang alkalde, bakit siya nagsalita ng mga bagay na ikinagalit ng matandang lalaki sa press conference? Dahil kung hindi siya susuportahan ng matandang lalaki, wala rin siyang magagawa. Sinabi ni Chang Ho na may sarili siyang paraan para ayusin ito at
hiniling kay Gong Jae-hoon na dalhin siya para makita ang matandang lalaki. Sa sandaling ito, nagsasanay ang matandang lalaki ng kaligrapiya at tinanong niya ang alkalde kung tatakbo ba si Chang-ho. Sumagot ang alkalde na kahit may kakayahan si Chang-ho, hindi niya ito hahayaang maging alkalde. Hindi pa natatapos magsalita, biglang pumasok ang mayordomo at nag-ulat na dinala ni Gong Jae-hoon si Chang-ho. Pinapasok sila ng matandang lalaki. Sinabi ni Chang-ho na pagkatapos mamatay ni Big Mouth, kinontrol ng bagong namumuno ang buong organisasyon at kinidnap ni Big Mouth ang kanyang pamilya. Pinilit siyang sumama sa matandang lalaki. Pagkatapos ay gumawa ng pagkakataon para asikasuhin ito. Pagkarinig nito, alam ng alkalde na nagsisinungaling si Chang-ho. Nakakunot pa rin ang noo ng matandang lalaki, puno ng pagtataka kung bakit gustong patayin siya ni Big Mouth. Walang pakialam na sumagot si Chang-ho dahil dati ay hindi sinasadya nilang inasikaso ang isang reporter at siya pala ang kaisa-isang anak na babae ni Big Mouth. Kumunot ang noo ng matandang lalaki at napatingin sa mayordomo. Nakita niyang tumango ito kaya kinumpirma na niya agad. Hindi na kailangang pag-usapan. Pinayagan nilang lumabas si Chang-ho para magpahangin habang nagkaroon naman sila ng emergency meeting. Lubos na naniwala si Gong Jae-hoon sa sinabi ni Chang-ho, samantalang iginiit naman ni Mayor Choi na nagpapanggap lamang ito. Umiti naman ang matandang lalaki, natutuwa dahil nakakaramdam siya ng pagkabalisa kung tatanggihan niya ito, pero nakakaramdam naman ng labis na kaligayahan kung tatanggapin niya. Isang uri ng espiya na may dalawang mukha na naglakas loob na pumasok mismo sa bahay ko, talagang isang pambihira at mahirap hanapin. Nang si Chang-ho naman ang tinawag pabalik, tinanong siya ng matandang lalaki kung ano ang pakay niya at bakit siya pumunta roon. Malumanay na ipinaliwanag ni Chang-ho na hihilingin lang niya ang posisyon ng alkalde, kapalit ng pagiging kasapi ng pamilya ng matandang lalaki at lilinisin niya ang pinagtataguan ni Big Mouth. Bago pa makahinga ng malalim ang sinuman, inilabas niya ang isang listahan na kasing haba ng talaan ng kahilingan sa tukon na naglilista ng lahat ng mahahalagang tauhan ni Big Mouth. Pagkatapos tingnan, masiglang inanyayahan ng matandang lalaki si Chang-ho sa nalalapit niyang engranding birthday party. Sa daan pabalik, biglang natuklasan ni Chang-ho na may nakatagong kotse na sumusunod sa kanila. Tumingin si Seung Tae sa salamin at nagtanong kung ayusin na ba nila. Ngunit sumagot si Chang-ho na hindi na kailangan, iyon ay isang bitag na inihanda ko na, hinihintay ko na lang sila. Pagkatapos, dumiretso siya sa restoran ng boss para magbigay ng suporta at magpakita ng kapatiran at katapatan. Ang mainit na tagpong ito ay hindi sinasadyang nakita ng tapat na driver sa tabi ni Mayor Choi. Hindi nag-aksaya ng pagkakataon, mabilis siyang kumuha ng litrato at agad na nagpadala ng ulat sa alkalde. Samantala, ang dating boss na ito, na dating namumuno sa lahat, ay biglang nagkaroon ng kagustuhang magluto at pinarangalan si Chang-ho na siya ang unang kumain. Si Seung Tae sa tabi ay nakasimangot dahil malinaw na tuyo ang putahe at maaari pang makasama sa digestive system. Di nagtagal, nagrereklamo ang warden habang lumalabas, mukhang kinain niya ang buong plato ng inihaw na karne. Pagkaupo niya sa sasakyan, tumunog ang kanyang telepono at si Mayor Choi ang nasa kabilang linya na nagsasabing, "May nakakagulat na balita tungkol kay Park Chang-ho. Kapag nagkita kayo, hindi ka magsisisi." Sa takdang oras, dumating ang warden at pagkaupo niya sa upuan, agad na inabot ng alkalde ang isang listahan ng mga code name sa organisasyon. Ito ay walang iba kundi ang listahan na inihandog ni Chang-ho sa matandang lalaki. Sinabi ng alkalde na sumali na siya sa panig ng matandang lalaki. Nagtanong naman ang warden kung bakit niya ito ibinunyag sa kanya. Sumagot ang alkalde na malapit nang mahuli si Park Chang-ho at kung magsasama tayo, gusto kong makipagtulungan sa iyo. Hindi lang iyon, ibinunyag pa niya na malapit na siyang ma-promote, basta tulungan mo akong linisin si Chang-ho. Susuportahan kita sa hinaharap. Ngunit ang buhay ay hindi tulad ng isang panaginip dahil natuklasan ang tapat na alagad ni Chang-ho na may kahina-hinalang kilos ang warden kaya palihim niya itong sinundan. Hindi inaasahan, bago pa man siya makagawa ng kahit ano, nahuli na siya ng mga tauhan ng warden at isinilid sa trunk ng kotse. Samantala, nagbibihis sina Chang-ho at Miho ng Magara para maghanda sa engranding birthday party ng matandang mayaman. Sa sandaling ito, nakatanggap si Chang-ho ng tawag mula sa warden. Sinabi niyang may malaking bagay siyang gustong pag-usapan. Akala ni Chang-ho ay saglit lang siyang dadaan at babalik na. Ngunit pagdilat ng kanyang mga mata, nakita niya ang sarili na nakatali ng mahigpit sa upuan. May pagmamalaking binuksan ng warden ang video call at direktang kumonekta kay Mayor Choi na nagplano siyang i-livestream ang pag-asikaso kay Chang-ho para makita nito ng totoo. Kasabay nito, ang alagad na nakakulong sa trunk ng kotse ay nagising at agad na nakilala ang pamilyar na kotse ni Chang-ho sa tabi. Agad siyang nakaramdam ng panganib at walang oras mag-isip. Tinawagan niya si Seung Tae at sinabing nagtaksil ang warden sa organisasyon. Pagkarinig ng balita, nagtipon sina boss at Seung Tae ng 500 kalalakihan at naghanda na para umalis. Sa loob ng bodega, patuloy na sinubukan ni Chang-ho na kumbinsihin ang taksil na bumalik. Nakaupo si Mayor Choi sa kabilang bahagi ng screen, tumatawa ng malakas at pinadali ang warden na kumilos. Tinugot ng warden ang baril, pinikit ang mata at itinutok ito ng diretso sa dibdib ni Chang-ho. Sa sandaling tatama na ang bala kay Chang-ho, biglang dumating ang alagad at napanganga lamang. Dahil dito, nagpakawala siya ng suntok na nagpatumba sa dalawang gwardya ng warden, pagkatapos ay nagmamadaling tumakbo. Kasabay nito, si Miho, nakakatapos lang umalis sa party hall na may amoy pa ng champagne, ay nakatanggap ng tawag mula sa alagad na nagsabing patay na ang amo. "Ano, sino
sino ang patay. Inutusan ni Mayor Choi ang warden na asikasuhin si Chang-ho. Ang masamang balita ay parang kidlat. Humarap si Miho at tiningnan si Mayor Choi na nakatayo malapit sa kanya. Lumapit siya at sinampal ito ng maraming beses. Nagtanong ng mahaba at detalyado at kinuwestiyon kung bakit inasikaso niya si Chang-ho. Pinalampas lang niya si Miho na parang langaw at kalmadong sumakay sa kotse. Iniwan siyang nakatayo na hindi makapaniwala. Ang galit ay umabot sa sukdulan ng kanyang pagtitiis. Nahilo siya at nawala ng malay mismo roon. Si Gong Jae-hoon na naroroon ay agad na tumakbo para tingnan siya. Sa loob ng sasakyan, hindi napigilan ni Mayor Choi ang kanyang tuwa at humalakak. Naglakad si Mayor Choi sa pinangyarihan kung saan abala ang mga alagad sa pagpunas ng mansa ng sirop sa sahig. Nasaan ang bangkay ni Chang-ho? Sumagot ang warden, direkta na siyang lumipad patungo sa krematoryo. Abo na lang ang natira. Nagpatuloy ang warden, kung ako ikaw at ganoon kalapit ang kalaban, inasikaso ko na ang matandang lalaki ng 100 beses para hindi na mainis. Balingwingway na tumawa ang alkalde, sinabing hindi lang buhay ng matandang lalaki ang kailangan niya, kundi pati na rin ang lahat ng kayamanan nito. Nakalulungkot na i-record ang eksenang iyon sa isang sikretong kamera at ang mga isihi na manonood ay ang matandang lalaki at si Chang-ho. Kaya pala, ang pagbaril kanina ay isang script na magkasamang isinulat ni na Chang-ho at ang warden para ibunyag ang totoong mukha ng alkalde. Nang makita ang malinaw na layunin ni Choi na magnakaw at pagkatapos ay pumatay, taos pusong sinabi ng matandang lalaki kay Chang-ho, anong gusto mo? Ibibigay ko lahat kahit tiket pa yan sa Mars, pipirmahan ko agad. Sumuko si Chang-ho bilang pagtanggap at nagmamadaling umalis para hanapin si Miho. Nagtanong siya, ano ba talaga ang ginawa mo? Ibinulong ni Chang-ho na ang bala ay bala ng goma at ang dugo ay mula sa isang bag na nilagyan ng dugo. Nang sumapit ang gabi sa bakuran ng villa, ang mayordomo ang karaniwang nagtutulak sa wheelchair ng matandang lalaki, ngunit sa pagkakataong ito, inagaw ni Mayor Choi ang pwesto. Hindi pa nagtatagal ang pagtulak, biglang nahirapan huminga ang matandang lalaki. Iyon pala, palihim na sinuhula ni Choi ang mayordomo para maglagay ng matapang na pampabilis ng tibok ng puso sa bote ng dextrose. Sa loob lamang ng ilang minuto, bumagsak ang tibok ng puso ng matandang lalaki at doon na siya namatay. Walang pag-aalinlangan, binuksan ni Mayor Choi at ng kanyang mga tauhan ang safe gamit ang mainit-init pang fingerprint ng matandang lalaki at masayang inayos ang ilang linya sa testamento. Kasabay nito, nakatanggap si Miho ng masamang balita, mayroon siyang stage 4 cancer. Pinaalalahanan din siya ng doktor na sumailalim sa chemotherapy kaagad baka mabilis kumalat ang masasamang selula. Wala siya sa sarili, ilang taon silang nagtiis ni Chang-ho sa gitna ng drama at ngayon biglang umikli ang oras sa kanyang orasan ng buhay. Dahil naisip niyang tatakbo ang kanyang asawa bilang alkalde, pinili niyang itago ang kanyang sakit. Matapang na pinamunuan ni Miho ang isang pangkat ng ilang dosenang kalalakihan at sumugod ng direkta sa isang fish farm sa labas, akala mo amoy tubig dagat, pero sa loob, may mabahong amoy ng mga sikreto. Pagkapasok, agad siyang kumuha ng isang premium na bote ng mineral water. Ibinigay ito sa tagapamahala at sinabing, kung nauuhaw ka, uminom ka para malamigan ang lalamunan mo. Agad itong uminom ng ilang lagok at bago pa man niya maubos, sinabi ni Miho, binabati kita, ininom mo lang ang tubig sa ilalim ng lupa na direktang binomba mula sa planta ng kemikal. Pagkarinig niyon, biglang tumalon ang kanyang puso, nataranta siyang nabitawan ang bote ng tubig at nagmakaawa siyang tawagin ang ambulansya. Muling nagsalita si Miho, sa totoo lang, tubig sa bote lang iyon at iyon namang kabilang bote ang tunay na basurang tubig. Gusto mo bang tikman? Kung gusto mong mabuhay, ibunyag mo ang sikreto ng planta ng kemikal. Kung magsisinungaling ka, iinom mo ang buong bote. Agad na itinaas ng alagad ang telepono at nagvideo. Sa ilalim ng banta ng bote ng tubig, nagmadaling umamin ang tagapamahala. Ang tinatawag na fish farm ay isa lamang tabing para magtapon ng radioactive water sa dagat. Ang mga inaalaga ang isda ay nagsisilbing background lamang at ang totoong layunin ay magtapon ng mas marami hanggang gabi maaari. Sakto nang aalis na siya dala ang mga dokumento nang dumating ang panig ni Mayor Choi. Agad sinabi ng kasamang boss kay Miho na umalis na siya at sila na ang bahala sa mga taong ito. Agad na sinamahan ng mga alagad si Miho. Nang makitang umalis ang kotse ni Miho, nag-utos agad ang mga alagad ng alkalde. Habulin ninyo at tawagan ninyo agad ang ibang chaebol at sabihin ninyong dala ni Miho ang mga dokumento patungo sa istasyon ng DE. Kung ipapalabas sa DE ang tumpok ng mga papel na iyon, mawawalan tayo ng lahat ng ating yaman at makukulong tayo. Mas mataas ang diskarte ni Miho. Agad niyang naipadala ang video na nagbubunyag sa planta ng kemikal kay Simtay. Samantala, sa kabilang linya, tinawagan agad ng chaebol ang kanyang koneksyon sa istasyon ng pulisya para harangin si Miho. Biglang may sumalubong na grupo ng pulisya sa likuran ni Miho, ngunit hindi para arestuhin kundi para magbigay daan. Nanlaki ang mata ng chaebol at ng mga kasamahan niya na nakapila nang makitang madaling nakalusot ang sasakyan ni Miho. Hindi niya alam na ang taong hiningan niya ng tulong sa istasyon ay isa lang mababang empleyado at ang chief sa itaas ay miyembro pala ng organisasyon ni Big Mouth. Dahil sa paggabay ng sasakyan ng pulisya, ligtas na nakapasok si Miho sa conference room ng istasyon ng DE. Sinabi niya na dahil sa pagguho ng underground pipe sa fish farm, hindi sinasadya akong napunta sa tangke ng radiation. Ang resulta, sinabi ng doktor na mayroon akong acute stage 4 lymphoma. Naalarma ang buong silid at napabangon si Chang-ho. Agad na ipinalabas ni Miho ang video ng akusasyon para mapanood ng lahat. Palihim na nagtapon ang planta ng kemikal ng napakalaking dami ng radiation, dahilan para libu-libong residente ang magkasakit at mamatay ng may matinding sakit. Ngayon, nagpanggap si Mayor Choi na tatawag sa taga-usig para mag-imbestiga. Ngunit pagkatapos noon, pinalitan niya ang kwento at sinisi ang
lahat sa matandang lalaki, ginawa ang sarili niyang inosenteng biktima. Bilang resulta, umuwi si Mayor Choi nang walang kamalayan sa amoy ng posas. Nang araw ng botohan para sa alkalde, kahit na ibinigay ni Chang Ho ang lahat, ang huling boto ay pumabor pa rin kay Mayor Choi. Isang araw, nakatanggap sila ng regalo mula sa asawa ni Mayor Choi. Sa loob ay isang lumang telepono lamang. Ngunit ang halaga nito ay sapat na para magsimula ng fireworks sa nalalapit na paglilitis. Hula ni Chang Ho na ito ang susi, kaya agad niyang kinuha ang telepono at inanyayahan ang asawa ng alkalde na maging testigo. Ngunit sa kasamaang palad, nakita ng mayordomo ang tawag. Nang dumating ang araw ng paglilitis, naglaho ang asawa ng alkalde. Samantalang ang mayordomo naman ay matapang na lumitaw bilang testigo ng depensa. Formal siyang nagpahayag na ang telepono ay pagmamay-ari ng dating matandang Chaebol at ginamit lang niya ito pansamantala pagkamatay nito. Nakakaloka, ang huling tawag sa telepono ay tumawag mismo kay Mayor Choi. Nalaman pala ni Mayor Choi na itinago ng kanyang asawa ang telepono, kaya palihim niya itong ipinasok sa mental hospital para manahimik. Bilang resulta, idineklara ng korte na kulang sa ebidensya, kaya pinalaya si Mayor Choi. Nagalit si Miho nang marinig ang pasya, kaya nawalan siya ng malay. Sa mga sumunod na araw, halos sa ospital na si Chang Ho, nagbabantay sa tabi ni Miho. Sa isang emosyonal na sandali, humingi siya ng tawad at sinabing napakasaya niya na makasama siya. Pagkalipas ng ilang araw, biglang lumitaw si Chang Ho sa marangyang pribadong swimming pool ni Mayor Choi. Nagtanong ang alkalde kung paano siya nakapasok. Sumagot si Chang Ho, binili ko na ang buong gusali. Sabi ng alkalde, binigyan ako ni Big Mouth ng napakalaking halaga ng pera. Huwag kang mangarap na galawin ako. Kung gayon, hayaan mong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Big Mouth. Nang marinig ang mga salitang ito, nanlaki ang mga mata ni Mayor Choi. Hindi pa niya natutunaw ang impormasyon, bigla siyang nakaramdam ng init sa kanyang bibig at nagtanong, ano ang ginawa mo sa akin? Sumagot si Chang Ho, nagtapon ka ng radiation sa dagat na nagpatay sa libu-libong inosenteng tao. Pinatikim ko lang sa iyo ang sarili mong lason. Hindi nakasigaw, unti-unting nanghina si Mayor Choi at namatay ng tahimik. Nagtapos ang kwento ng tatlong malalaking Chaebol na sangkot ang nasentensyahan ng 1-0 taong pagkakakulong. Si Gong Jae-ho naman ang nagwagi, naging tagapagmana ng buong ari-arian ng matandang Chaebol. Ang organisasyong Big Mouth ay pinamumunuan pa rin ni Chang Ho. Nagbigay sila ng malaking donasyon sa mga pondo para sa kapaligiran tulad ng mga orphanage at mahihirap na paaralan sa buong mundo. Ipinapakita ng palabas na sa isang lipunang puno ng sabwatan at kapangyarihan, ang katotohanan ay madalas na natatakpan ng mga kasinungalingan. Ngunit ang katapangan at paniniwala sa hustisya ang makapagpapabago ng sitwasyon.